Si KH ay isang tunay na gamer na may top-tier skills, pero sa kasamaang palad, masyado siyang madaldal, kaya bago pa niya magamit ang kanyang mga abilidad, nasasample na siya ng mga halimaw. Isang araw, nakilala niya ang isang babae na nagngangalang Flona. Lumapit ito kay KH upang humingi ng tulong. Dahil mahilig siya sa babae, wala siyang dahilan para tumanggi. Naupo sila at nagkwentuhan, at ipinakita ni KH na hindi lang siya responsable sa laro, pati sa totoong buhay. Dahil dito, agad na sinabi ni Flona na ang hihingin niyang pabor ay sa totoong mundo, hindi sa laro. Labis ang tuwa ni KH. Matapos ang halos 20 taong pagiging single, inakala niyang sa wakas ay mararanasan na niya ang magkaroon ng girlfriend. Sinabi ni Flona na handa siyang isuko ang isang napakahalagang bagay kung matutulungan siya ni KH. Tinanong ni KH kung saan sila magkikita, at sinabi nitong malapit na. Ngunit bigla na lamang, nahulog si KH sa ibang mundo. Sa mundong iyon, may isang swordsman na nagngangalang Lane na nagbabantay sa isang prinsesang tumatakas. Hinahabol sila ng dalawang modernong tangke at pinalilibutan ng mga sundalo. Tumayo si Lane at ang kanyang mga tauhan upang ipagtanggol ang prinsesa, ngunit pinuksa ng kaaway ang lahat ng kanyang kasama, at siya na lamang ang natira. Ang kalaban nilang commander ay may respeto kay Lane at inalok siyang mabuhay kapalit ng pagsuko sa prinsesa, ngunit tumanggi si Lane at naghanda para sa isang one-on-one duel. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nahulog si KH kasama ang kanyang upuan at direktang tumama sa ulo ng commander, dahilan upang matalo ito. Agad na kinuha ni Lane ang prinsesa at tumakas, ngunit nakiusap ang prinsesa na isama rin si KH. Kaya bumalik si Lane, naghagis ng lubad, at hinayla siya palabas. Habang tumatakas, binobomba si KH ng tanong kung sino siya, saan siya galing, at ano ang liwanag na bomb alot sa kanya. Ngunit si KH naman ang gustong malaman kung nasaan siya ngayon. Nang marinig niya ang pangalan ng lugar, inakala niyang panaginip lang ito. Isang maliit na batang babae ang biglang sinuntok siya upang patunayang hindi ito panaginip. Magbabalik suntok sana siya, ngunit pinigilan siya ni Lane dahil iyon pala ay si Princess Peria. Hindi makapaniwala si KH dahil inaakala niyang ang prinsesa ay ang mas matandang babae sa gilid, ngunit iyon pala ay si Maria, ang tagasilbi ng prinsesa. Mas lalong gumuho ang mundo ni KH nang malaman niyang hindi pala babae si Maria, kundi isang trap na ginagamit bilang panlilinlang. Pinahawakan pa sa kanya ang doon dahilan upang mawala ang lahat ng kanyang pag-asa sa buhay. Samantala, ang asulang buhok na lalaki na natalo kanina ay bumalik upang magulat sa kanilang commander. Ikinwento niyang natalo siya dahil na-surprise attack siya ng isang estranghero, kaya nais makita ng commander kung sino ang nakagawa noon. Habang ito'y nangyayari, nalaman ni KH na ini-escort nila si Princess Peria patungo sa isang kasal sa karatig bansa upang bumuo ng alyansa. Ang mga umatake sa kanila ay mga rebel insurgents. Laking gulat ni KH nang malaman niyang 8 taong gulang pa lamang ang prinsesa. Sa tingin niya ay ilegal ito, ngunit sinabi ng prinsesa na okay lang siya. Bilang pasasalamat, inalok nilang gantimpalaan si KH. Humiling na lamang siya ng isang pares ng sapatos. Pagdating nila sa bayan, lahat ay pumipili ng katawa-tawang sapatos para sa kanya, kaya pinili niya ang pinakamahal sa tindahan, isang matibay at astig na pares. Biglang nakaramdam si Lane na may sumusunod sa kanila. Tumakbo sila at tinambangan ang dalawang especially iya, ngunit dumagsa ang mas maraming kalaban. Sina Lane at Maria ang humarap sa mga ito, habang si KH ay naiwan upang bantayan ang prinsesa. Tumakas sila papunta sa underground sewer at halos makalabas na ng lungsod, ngunit napansin ni KH na walang mga gwardya. Nang lumabas sila, lumitaw ang tunay na commander, si Eric, mas malakas kaysa sa unang natalo ni KH. Madaling tinalo ni Eric sina Lane at Maria gamit ang kanyang espada, at pati si KH ay pinabagsak. Nadismaya si Eric dahil inakala niyang mas malakas pa sana si KH. Papalapit na siya sa prinsesa, ngunit muling tumayo si KH, kahit sugatan. Humanga si Eric sa kanyang tiyaga at naghanda ng mas malakas na atake. Ngunit sa mismong sandaling iyon, sinipa ni KH ang kanyang singit, dahilan upang mahimatay si Eric. Dahil dito, nakatakas ang grupo. Laking gulat ni Lane na nagawang pabagsakin ni KH ang isang halimaw na tulad ni Eric, ngunit para kay KH, normal lang iyon. Kinuha pa niya ang magarang espada ni Eric para sa hinaharap. Dahil sa kanyang kabayanihan, itinalaga siya ni Princess Peria bilang kanyang knight. Hindi siya pinayagang tumanggi, handa pa si Lane na itapon siya kung susuway. Ngunit determinado si KH na tumanggi dahil ayaw niya maging alipin ng isang batang prinsesa. Pagkalipas ng ilang araw, nagising si Eric at naalala ang pagkakasipa sa kanya sa singit.
Ibinunyag ng doktor na tinanggal ang isa niyang bayag. Nang malaman niyang iisa na lang ang natira, napuno siya ng galit at nanumpang maghihiganti kay KH. Samantala, patuloy pa ring nagrereklamo si KH tungkol sa pagiging lingkod ng prinsesa. Ang tanging layunin niya ngayon ay makabalik sa dati niyang mundo, ngunit sinabi ni Lane na wala pa silang anumang palatandaan. Kaya pansamantala, kailangan niyang sumama sa kanila. Nag-alok ang prinsesa na siya na ang bahala sa pagkain at kasuotan ni KH kapalit ng paglilingkod, ngunit tumanggi pa rin siya dahil sa kanyang dignidad. Walang pumihil sa kanya nang magpasya siyang umalis dahil kailangan ni Lane na ipagpatuloy ang paglalakbay patungo sa kabisera at iwasan ang mga rebelde sa anumang paraan. Samantala, nakabalik na si Eric sa hanay ng hukbo. Naniniwala ang lahat na natalo lamang siya dahil dinaya siya. Ngunit habang nakikinig siya sa mga usapan ng kanyang mga tauhan, lalo siyang namumutla. Maya-maya, naglakad siya palayo na tabangi ang lakad na mukhang nakakatawa ngunit halatang may dinaramdam. Balik kay KH, nakaupo lang siya habang nakikinig ng musika nang biglang dumating si Maria. Hindi pa rin malinaw kung tatawagin ba siya, o siya, pero malinaw na may pakay siya. Nais ni Maria na sumama si KH sa kanya sandali. Tinanong niya kung naiilang ba si KH sa pagsama sa kanila. Sinagot naman ni KH na hindi naman niya sila kinamumuhian, ayaw lang niyang ituring bilang isang lingkod. Inakay siya ni Maria papunta sa mga carrier pigeon, ngunit laking gulat ni KH dahil sobrang laki ng mga ito. Plano ni Maria na humingi ng karagdagang tulong upang mas madali nilang marating ang kabisera. Samantala, nakipagkita na si Eric sa kanyang mga nakatataas. Alam niyang kailangan niyang makuhang muli ang prinsesa at mabawi ang espada mula kay KH sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, kumpiyansa siyang hindi alam ni KH kung paano gamitin ang espada. Nagumpisa namang saliksikin nina KH at Lane kung paano gumagana ang espada. Napansin ni KH na may trigger ito at isang bola sa ilalim na ginagamit pala upang sumipsip at magpadala ng enerhiya. Sinubukan niyang hilahin ang trigger at iwas-iwas ang espada, ngunit wala namang pinagkaiba sa normal na pag-atake. Gayunman, alam ni KH na napakahalaga ng batong iyon, kaya naisip niyang tanggalin at ibenta na lang ito. Biglang dumating ang Prinsesa Peria at hiniling kay KH na sumama sa kanya sandali. Umakyat sila sa isang watchtower at ipinakita ng prinsesa ang mapayapang tanawin na kanyang pinoprotektahan. Ipinaliwanag niya na kung hindi matutuloy ang kasal, may malaking posibilidad na sumiklab ang digmaan. Kaya handa siyang isakripisyo ang sarili upang maprotektahan ang buong mundo. Dahil dito, nakiusap siya kay KH na ipagpatuloy ang pagprotekta sa kanya. Ngunit sinabi ni KH na wala naman siyang espesyal na kapangyarihan, ang 2 beses na pagliligtas niya sa prinsesa ay swerte lamang. Sa mismong sandaling iyon, dumating si Eric sakay ng isang tangke at inaatake ang lungsod upang pilitin si KH na magpakita. Ang asulang buhok na lalaki ay kasama rin ng iba, hinahanap si KH sa mga makikitid na eskinita. Muling nagsama sina KH at Lane, at napagtanto nilang kung tatakbo sila ngayon, malalagay sa panganib ang buong bayan. Biglang may bombang bumagsak sa kanilang paanan, kaya napilitan silang tumakbo, ngunit sa malas, direkta silang humarap kay Eric. Itinutok ni Eric ang kanyan kay KH, ngunit sumablay ang putok at tinamaan ang sarili niyang tauhan sa rooftop. Alam niyang wala siya sa balanse. Muli siyang nagpaputok, at muli ring pamalya. Kaya nagpa siya si Lane na buksan ang daan upang makalapit si KH. Naniniwala siyang magagamit ni KH ang espada sa kahit anong paraan. Sumugod si KH, umiwas sa mga bala, at hiniwa ang gulong ng tangke. Sa isang himala, na-activate niya ang espada at tuloy-tuloy ang kanyang pag-atake. Ngunit biglang naging batong pamalo ang espada, dahilan upang mawalan siya ng balanse at matamba. Muli niyang dinampot ang sandata at ipinagpatuloy ang pag-atake, winawasak ang tangke. Lumabas pa rin si Eric upang lumaban ng isa pang round. Napansin ni KH na ang pagkakapilay ni Eric ay epekto ng sipa niya dati. Kaya nanatili siyang nakatayo at hinayaang mawalan ng balanse si Eric at sumablay. Nagpa siya si KH na ayusin ang problema sa balanse ni Eric sa pamamagitan ng pagwasak sa kabilang side nito, dahilan upang mapahiyaw ito sa sakit at mawala ng malay agad. Muling umatras ang mga tauhan ni Eric, at nangakong magkikita pa sila muli. Umalis din ang grupo ni KH, at nagpa siya siyang tulungan ng prinsesa, kapalit ng pangakong hahanapan nila siya ng paraan para makabalik sa dati niyang mundo. Sumang-ayon ang prinsesa at sinabi na kailangan niyang sumama sa kanila patungong kabisera, na hindi naman kalayuan. Hindi nila alam na may isang babae na palihim na nagmamasid sa kanila at pinadala ang kanyang lumilipad na squirrel o daga upang lumapit kay KH.
Napaisip si KH kung makakabalik ba siya sa kanyang mundo kapag narating nila ang kabisera. Kahit paswerte lang iyon, sigurado siyang may mga pahiwatig doon. Nakilala ng grupo ang lumilipad na squirrel daga, at agad itong nagustuhan ni Lane at Maria, gusto pa nga nila itong alagaan bilang pet. Ngunit mahigpit na tumutol si KH, sinasabing hindi nila dapat sirain ang natural na kaayusan. Ang mga hayop daw ay dapat manatili sa kalikasan upang maging mas malakas. Nagbigay siya ng kung ano-anong dahilan hanggang sa itinaboy niya ang hayop. Ngunit ng gabing iyon, habang natutulog si KH, nakapasok ang nilalang sa kanyang silid. Kinaumagahan, nagulat siya at napasigaw nang makita itong muli. Sinubukan niyang itaboy, ngunit iniunat ni Maria ang kanyang kamay at tinanggap ito, desididong alagaan ito kahit ayaw ni KH. Paulit-ulit na ipininta ni KH ang pinakamasamang mangyayari kung itatago nila ang hayop, ngunit tumanggi si Maria. Nagkwento naman si Lane ng isang alamat tungkol sa isang bayani, na para kay KH ay sobrang walang sense, lalo na nang marinig niyang mahilig daw sa pusa ang bayani. Sa huli, 2 laban sa 1, at pati ang prinsesa ay pumanig sa kanila. Mariing tumutol si KH at nangakong hindi makikisama sa hayop na iyon. Lumabas siya upang bumili ng mga gamit sa panghuli dahil naniniwala siyang bilang dating top server player sa Hunter class, hindi siya matatalo ng isang maliit na hayop. Nang tanungin siya ni Lane kung ano ang balak niya, sinabi lang niyang mangangaso siya sandali. Dinala niya ang lambat sa silid, ngunit hinarang siya ni Maria habang nakatutok ang baril, tinatanong kung ano ang balak niya. Sumunod, naghanda siya ng lason upang linlangin ang squirrel daga, ngunit nahuli siya ng prinsesa, at pinilit siyang tikman muna iyon kung talagang hindi raw delikado. Kalaunan, tinipon ng prinsesa ang lahat at tinanong kung bakit galit na galit si KH sa hayop. Wala siyang choice kundi umamin na allergic siya sa mga alaga, ngunit napansin ng lahat na wala naman siyang reaksyon kahit malapit siya sa squirrel mouse. Kaya sinabi ng grupo na tigilan na niya ang mga palusot at sabihin na ang totoo. Wala na siyang choice kundi ikwento ang kanyang nakaraan. Noong bata pa siya, isang maulan na araw, nakakita siya ng 2 inabandonang kuting sa kalsada. Dahil sa awa, dinala niya ang mga ito sa bahay at inalagaan ng buong puso. Inakala ng lahat na may malungkot na trahedyang nangyari, baka nagkasakit at namatay ang mga pusa, o kaya naman ay pinagbawalan siya ng pamilya. Ngunit hindi iyon ang dahilan. Ang totoo, kinamuhian niya ang mga ito dahil kahit gaano niya sila minahal at inalagaan, ni minsan ay hindi siya pinansin o minahal pabalik. Walang lamang, walang pagmamahal, kaya doon siya nasaktan. Inisip ng lahat na baka ito na ang pagkakataon para magbago ang pananaw ni KH. Hindi siya sigurado kung kaya niya talagang magbago, pero pumayag siyang makinig. Inunat niya ang kamay bilang tanda ng pakikipagkasundo sa squirrel mouse. Ngunit agad siyang kinagat nito. Dahil dito, lubos siyang nagalit at kumuha ng pamalo para labanan ang hayop. Sinabi niyang kung manalo siya, mawawala ang squirrel mouse, at kahit siya pa ang matalo, dapat pa rin itong mawala. Pinigilan siya ni Lane at Maria, sinabing huwag siyang maging petty at magtakda ng tamang kondisyon. Sa huli, pumayag si KH, kung manalo ang squirrel mouse, papayagan niya itong sumama sa grupo. Nagsimula ang laban. Paulit-ulit na inihampas ni KH ang pamalo, winawasak pati ang sahig. Pinakiusapan siya ng lahat na huwag maging masyadong marahas, pero hindi siya nakinig. Isang beses siyang knuckle-mo, ngunit patuloy pa rin siyang umatake, subalit ni isang beses ay hindi niya ito nataman. Nang makorner na niya ang hayop, sumablay muli ang kanyang atake dahil biglang tumalon ang squirrel mouse at sinipa siya sa mukha, dahilan upang mawalan siya ng malay. Natalo si KH. Wala siyang choice kundi tanggapin na sasama ang squirrel mouse sa grupo. Gayunpaman, nangako pa rin siyang papatayin ito kung magkakaroon siya ng pagkakataon. Hindi naging maayos ang sumunod na paglalakbay dahil palagi nang nagtatalo si KH at ang squirrel mouse. Sa huli, iisa lang ang naisip ng lahat, kailangan na nilang bigyan ng pangalan ng hayop. Nagbigay ang lahat ng katawa-tawang pangalan, ngunit iginiit ni KH na ang pagbibigay pangalan ay dapat seryoso at maingat, at higit sa lahat, 4 na pantig lamang. Kung walang makaisip ng maayos na pangalan, tatawagin na lang daw niya itong pet. Walang masyadong tumutol, at nagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Samantala, si Eric ay bumalik sa kanyang mansyon kasama ang asul ang buhok na lalaki. Muling nagkita si Eric at ang kanyang kasintahan, na labis na nalungkot nang marinig na siniraan si Eric sa digmaan. Kung nalaman lamang niya na 2 pa sa kanyang hiyas ang nawala, mas lalo sana siyang nadorog. Pagpasok ni Eric sa bahay, nais ng kanyang kasintahan na lagyan ng gamot ang kanyang mga sugat. Ngunit natakot si Eric, alam niyang kapag nalaman nito ang katotohanan, maaaring tuluyan siyang iwan.
Kaya nagpasya siyang itago ito sa lahat ng paraan. Ang kanyang pagtanggi ay nakapagpalungkot sa kanyang kasintahan. Kalaunan, habang paalis na si Eric kasama ang asul ng buhok na lalaki, napansin ng butler na tila may dinaramdam ang kasintahan ni Eric. Ayaw ni Eric na iwan itong malungkot, kaya inanyayahan niya itong sumakay sa karwahe para mamasyal. Habang nasa biyahe, paulit-ulit na iniisip ni Eric kung ano ang mangyayari kapag sinabi niya ang katotohanan, sigurado raw na madidismaya ito at iiwan siya. Nang magkampo sila malapit sa lawa, tinanong siya ng kasintahan kung ilang anak ang gusto niyang magkaroon sa hinaharap. Mas lalo itong sumakit sa puso ni Eric dahil hindi niya alam kung may kakayahan pa ba siyang magkaanak sa kanyang kalagayan. Ayaw niyang pag-usapan iyon, ngunit inakala ng kanyang kasintahan na ang ibig niyang sabihin ay ang mga anak ay biyaya ng langit at wala silang karapatang magdesisyon. Dahil sa bigat ng damdamin, lumayo sandali si Eric, worry tinatanong ang langit kung paano siya sesegot. Napansin ng kasintahan ang kakaibang kilos ni Eric at tinanong ang asul ang buhok na lalaki kung saan ito nasugatan, ngunit wala rin itong alam. Isiniwalat din ng asul ang buhok na lalaki ang pangalan ng taong nagdala ng kapahamakan kay Eric at kung paano siya natalo. Kinagabihan, nakasalubong ni Eric ang dalawang kakilala, sina Limpes at Ella. Nang marinig ni Ella ang tungkol sa kanyang pinsala, binigyan niya si Eric ng isang kahon ng tradisyonal na gamot na iniinom lamang. Masayang tinanggap ito ni Eric, ngunit lalo lamang nalungkot ang kanyang kasintahan. Nagtanong ang asul ang buhok na lalaki sa butler tungkol sa dalawang iyon at nalaman niyang malalayong kamag-anak sila ni Eric. Ipinahanda ni Limpes ang isang handaan, ngunit ang totoo, may mas masama silang balak. Ang gamot na ibinigay kay Eric ay isang stimulant, at ang tungkulin ni Ella ay akitin si Eric, maging kanyang asawa, at angkinan ang reputasyon ng pamilya. Samantala, plano ni Limpes na lapitan at pakasalan ang kasintahan ni Eric. Dinala ni Ella ang gamot kay Eric at hinikayat siyang humiga sa kama. Naka-underwear lamang siya at yamakap kay Eric, ngunit itinulak siya ni Eric palayo. Sa sandaling iyon, sumugod si Limpes at gumawa ng eskandalo. Dahil dito, tumakbo ang kasintahan ni Eric ng luhaan. Hindi pinaniwalaan ni Limpes ang kahit anong paliwanag, sinasabing kung talagang mahina raw ang bahaging iyon, hindi sana tatalab ang gamot. Muling tumusok ang sakit sa puso ni Eric, kaya hinamon niya si Limpes ng isang duelo upang patunayan ang kanyang inosente. Tinanggap ito ni Limpes at nagkasundo silang magkita sa gubat kinabukasan. Handa na si Limpes, alam niyang pinahahalagahan ni Eric ang dangal, samantalang wala siyang pakialam dito. Narinig ito ng asul ang buhok na lalaki at isinumbong kay Eric. Kahit may hinala na siya, kinailangan pa rin niyang lumaban upang magkaroon ng pagkakataong humingi ng tawad sa kanyang kasintahan. Kinabukasan, nagkita sina Eric, ang asul ang buhok na lalaki, si Limpes, at ang kapatid nitong si Ella sa gubat. Sinisi ng asul ang buhok na lalaki ang lahat bilang pukana ni Limpes, ngunit dahil inamin naman ito, wala nang magawa si Eric kundi tanggapin ang laban. Nang handa na si Eric na lumaban, tumawag si Limpes ng isang matipunong lalaki upang lumaban sa kanyang lugar, at hindi lang iyon, tumawag pa ang lalaking iyon ng mas marami pang kasama. Gayunpaman, hindi natinag si Eric. Sumugod siya at pinabagsak ang bawat isa sa iisang suntok. Ngunit biglang tumawag si Limpes ng isang demonyong manok upang labanan si Eric. Unti-unting nauubusan ng lakas si Eric at hindi na siya magtatagal. Sa sandaling iyon, dumating ang kanyang kasintahan at ang butler upang palakasin ang kanyang loob. Dahil dito, muling nakakuha ng lakas si Eric at ipinagpatuloy ang laban. Ngunit biglang tumakbo ang demonyong manok patungo sa kanyang kasintahan. Doon, nagising ang isang misteryosong kapangyarihan kay Eric. Mabilis siyang sumugod, hinarang ang atake, at pinugutan ang demonyong manok. Pagkatapos nito, nilapitan niya si Limpes at tinanong kung inaamin na ba nito ang pagkatalo. Napilitang sumuko si Limpes, ngunit nang talikuran na siya ni Eric, sinipa siya ni Limpes sa singit. Ngunit ang isang taong wala nang natitirang mawawala ay hindi na nakakaramdam ng sakit tulad ng dati. Tinalo ni Eric si Limpes at muling nilapitan ang kanyang kasintahan. Nagtaka ang butler kung bakit hindi nakaramdam ng sakit si Eric sa sipa sa mahalagang bahagi, at sinabi ni Eric na sinanay na niya ang sarili para roon. Napilitan ng asul ang buhok na lalaki na aminin ito at tinawag si Eric na Man of Steel. Kinabukasan, umalis sina Eric at ang asul ang buhok na lalaki upang bumalik sa kanilang misyon. Masayang tinanggap ni Eric ang gamot mula sa kanyang kasintahan upang mapagaan ang loob nito, at nangakong babalik balang araw. Pagkatapos noon, nagtungo sila sa mainit na bukal upang linisin ang kanilang mga katawan. Samantala, nakarinig ang Rebel Council ng balita na ang prinsesa ay pinoprotektahan ng isang makapangyarihang mandirigma.
Napaka-misteryoso ng taong ito at gumagamit pa ng sandatang enerhiya. Dahil wala silang impormasyon tungkol sa kanya, nagpasya silang magpadala ng tao upang tahimik na tapusin ang problema, upang hindi masira ang dangal ni Eric sakaling malaman niya ito. Pumunta sila sa bilangguan at pinalaya ang isang kanibal, na inutusan nilang tugisin ang grupo ni KH. Balik sa grupo ni KH, alam na niya ngayon na ang plano ng prinsesa ay dalhin siya sa kabisera at humanap ng paraan upang matulungan siyang makarating sa Sky City, dahil baka roon malaman ang dahilan kung bakit siya nahulog mula sa langit. Hanggang sa mangyari iyon, magiging bodyguard siya ng prinsesa. Hindi nila alam na namataan na sila ng kanibal at palihim silang sinusundan. Dumating ang grupo sa isang inn at doon sila nagpalipes ng gabi. Tinanong ni KH si Lane kung gaano pa katagal ang biyahe, at sinagot siyang 2 buwan kung walang aberya. Nagrereklamo si KH dahil masyadong mahaba iyon, ngunit sinabi ni Lane na mag-focus na lang siya sa pagprotekta sa prinsesa dahil lubos itong nagtitiwala sa kanya. Biglang pumasok si Maria at nagulat na dumating na ang oras ng prinsesa. Hindi maintindihan ni KH kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit hinayla siya palabas. Lahat ay nagtipon, ngunit mukhang normal lang ang prinsesa. Kailangan pang hilahin palabas ni Lane si KH upang hindi niya magalit ang prinsesa. Nagtaka si KH kung bakit mukhang normal ito, hanggang sa itanong ni Lane kung napansin niya ang isang hibla ng buhok na nakatayo sa ulo ng prinsesa. Napansin nga niya iyon, ngunit bago pa makapagpaliwanag si Lane, nagreklamo ang prinsesa na gutom na siya. Agad na tumakbo sina Lane at KH sa kusina upang maghanap ng pagkain. Kahit ilabas ni Maria ang lahat ng pagkain, hindi pa rin ito sapat. Kaya sinabi ni Maria sa chef na uupahan nila ang buong inn para sa isang araw at huwag munang tumanggap ng bisita. Inutusan din niya sina Lane at KH na bumili pa ng mas maraming pagkain. Paglabas nila ng inn, lumapit ang kanibal. Pagbalik ni Lane at KH dala ang pagkain, ipinaliwanag ni Lane na ang prinsesa ay nasa kanyang hyperactive period. Kahit hindi pa niya ito nakikita, nakakatakot daw ito ayon sa mga nakaranas na. Kailangan nilang huwag siyang galitin dahil kapag tumayo ang ikatlong hibla ng buhok sa ulo niya, tapos na ang lahat. Pagbalik nila, marami nang niluto si Maria at pinakiusapan silang dalhin agad ang pagkain sa prinsesa. Ngunit sa sandaling may lapag ang pagkain, humingi ang prinsesa ng mas malaki pa. Naglagay si KH ng plato at nawala ito sa isang iglap. Kaya pabalik-balik siya sa kusina. Namanhid na ang mga kamay ni Maria, ngunit patuloy pa rin siyang nagluluto. Si KH naman ay pabalik-balik sa pagdadala ng pagkain at nagsimula ng magreklamo. Tumayo na ang ikalawang hibla ng buhok at kinabahan si Lane. Pinilit ng prinsesa si Lane na mag-meow sa bawat pangungusap. Kahit mukhang katawa-tawa, ginawa niya ito para sa kanyang buhay. Pagkatapos, inutusan niya si Pet na umasta na parang ibon, kaya ito'y huni ng huni at kunwaring lilipad. Sa sobrang dami ng niluto, halos mabaliw na si Maria. Ngunit inisip ni KH na lumalaki lang ang prinsesa at mas malakas lang kumain, kaya hindi na dapat nila itong pagbigyan. Nagpasya siya na ang hahawak sa sitwasyon. Pumunta siya sa silid ng prinsesa at sinabing naiintindihan niya ang kanyang kalagayan, ngunit hindi siya dapat maging pabigat sa iba. Kailangan niyang tumulong, at ang unang gagawin ay tulungan siyang magbuhat ng mga plato pababa sa kusina. Laking gulat ni Maria at Lane dahil talagang tumulong ang prinsesa kay KH. Pagbalik nito sa silid, binalaan nila si KH na huwag nang uulitin ang ganitong kapusukan kung ayaw niyang mamatay. Ngunit sinabi ni KH na magpahinga na sila at huwag mag-alala. Nang mamatay ang mga ilaw, kumilos na ang kanibal. Palihim siyang pumasok at may nakita sa kusina. Paglapit niya, si Maria pala ang naroon, patuloy na nagluluto. Sinugod niya ito upang saksakin, ngunit ibinato ni Maria ang sandok ng mainit na sabaw, dahilan upang tumama ang tuhog ng karne sa mukha ng kanibal, at matapunan pa siya ng harina. Galit na galit si Maria, binugbog siya at sinabing umalis na kung ayaw niyang mamatay. Takot na takot, tumakas ang kanibal at nagpa siyang magpalat ng target. Nakita niya si Lane at galit na naglakad palapit, nagbabantang papatayin siya kung hindi siya aalis. Inakala ni Lane na pananakot lang iyon, kaya tumakbo siya palayo hanggang sa makarating sa silid ng prinsesa. Alam ng kanibal na nasa kama ang prinsesa, kaya lumapit siya upang patayin ito. Ngunit sa sandaling iyon, tumayo ang ikatlong hibla ng buhok. At doon tuluyang nagsimula ang bangungot, habang papunta sa banyo nang biglang sumugod ang lalaki at kumapit kay KH. Nagmamakaawa ito na tulungan siya, kaya inakala ni KH na inuupahan lang ito ng dalawa para takutin siya tungkol sa usapin ng prinsesa. Sinundan ni KH ang lalaki papunta sa silid ng prinsesa, ngunit laking gulat niya nang wala ang prinsesa sa kama.
Lumapit siya sa bintana upang silipin, at doon niya nakita na ang lalaki ay nawalan na ng malay sa sobrang takot, tila tinakot mismo ng prinsesa. Biglang lumitaw ang prinsesa, pinaglaruan si KH at sumugod sa kanya. Nang makita ni KH ang tatlong hibla ng buhok na nakatayo, agad niyang naintindihan kung ano ang nangyayari. Tumalon siya palabas ng bintana upang makatakas. Nabigo ang plano ng pagpaslang, at mula noon, wala nang muling nakakita sa assassin na iyon. Pagkalipas ng ilang araw, dumating ang grupo sa isang hot spring town, ang pinakamalaking hot spring area sa buong kontinente. Hindi masyadong nagustuhan ni KH ang lugar dahil puro bata at lalaki ang kasama niya, at walang babae. Tinanong niya si Lane kung may serbisyo para sa kalalakihan, at itinuro ni Lane ang lugar sa kabila. Dinala sila ni Lane sa hotel na madalas niyang tinutuluyan kapag bumibisita roon. Inihatid ng staff ang grupo sa kanilang mga kwarto. Nagtaka si KH kung sa panlalaki o pambabaeng paligan maliligaw si Maria, ngunit ipinaliwanag ni Lane na may sariling bathtub sa kwarto sina Maria at ang prinsesa. Samantalang si Lane at KH ay nasa maliit na kwarto at gagamit ng outdoor bath. Masayang tumalon si KH sa mainit na bukal, ngunit pinigilan siya ni Lane at sinabing umupo lang at namnamin ang sandali. Naging nostalgic si KH dahil minsan na rin siyang nakapunta sa hot spring kasama ang pamilya. Habang nakikinig siya sa kwento ni Lane, biglang tumigas ang bagay niya. Kinabahan siya na baka mapansin ito ni Lane, kaya nagpaalam siyang aalis na muna. Nag-alala siya na nagbabago ang kanyang sekswalidad at kailangan niya itong ayusin agad. Naalala niya ang sinabi ni Lane na nakakatulong ang hot spring sa paggising ng kapangyarihan, at sa sandaling iyon, nakita niya si Eric na naglalakad. Agad siyang nagtago sa isang sulok. Hindi siya makapaniwala na naroon ang taong pinakakinaiinisan niya. Dahil 2 beses na niya itong tinrato ng marumi at nawalan ito ng 2 hiyas, pakiramdam niya ay hindi na siya makakatakas sa ikatlong beses. Tumakbo siya pabalik sa silid ng prinsesa at nakiusap na magkubli muna roon, ngunit sobrang saya ng 2 nasa loob kaya wala silang narinig. Kaya hinanap niya ulit si Lane, ngunit wala na ito sa paligan, sigurado siyang nasa entertainment area ito. Biglang dumating si Eric, kaya muling nagtago si KH. Napansin niyang tila nagmakaawa si Eric sa mga Diyos na ibalik sa normal ang kanyang kapatid sa ibaba. Nakakaawa man, wala nang pakialam si KH. Tumakbo si KH sa reception desk at nakiusap na sabihan ang prinsesa at si Maria na huwag lumabas ng kwarto sa anumang dahilan. Pagkatapos, tumakbo siya patungo sa adult entertainment area upang hanapin si Lane, ngunit napakalaki ng lugar at hindi niya alam kung saan magsisimula. Bigla niyang nakita ang mga babaeng nakakostume na parang kuneho, at naalala niyang mahilig si Lane sa mga hayop. Nakakita siya ng shop at nagtanong sa isang dumadaan, doon pala ay umiinom ang mga customer habang nakikipaglaro sa mga pusa. Pumasok siya at nandoon nga si Lane. Ikinwento niya ang nangyari at ipinaliwanag na iniiwasan lang niya si Eric, hindi niya gustong makipaglaban. Ngunit biglang dumaan na naman si Eric, kaya itinago ni Lane si KH. Napansin ni KH na kalmado na ulit ang katawan niya, at doon niya naintindihan na tumitigas lang siya kapag malapit si Eric. Ngunit bigla, nagningning ang buong katawan ni KH, dahilan upang mapansin siya ng lahat. Pagbalik nila sa hotel, nagtaka si Lane sa pagliwanag ng katawan ni KH, ngunit wala rin siyang paliwanag. Gusto na lang ni KH matulog at isipin ito kinabukasan, pero masyadong maliwanag ang katawan niya kaya hindi makatulog si Lane. Tinanong ni Lane kung ano ang mangyayari kung habang buhay siyang kikinang. Nabalisa si KH, hindi na siya makakahanap ng trabaho, hindi makakapag-donate ng dugo, at pinakamasama, baka hindi na siya makakuha ng girlfriend. Lungkot na lungkot siya kaya nagpasya siyang maligo ulit. Pag-upo niya sa bathtub, biglang tumigil ang pagliwanag ng kanyang katawan. Ngunit sa malas, naroon din si Eric. Nagkainitin sila at naghahamon ng santukan, lalo na't napansin ni Eric na muling nagliliwanag ang katawan ni KH at tila tumitigas pa, na para bang inaasar siya. Humingi si KH ng pansamantalang tigil putukan. Ayaw niyang magwasak ng lugar o makipaglaban ng hubot-hubad. Kapag nag-away sila roon, masisira ang reputasyon ng hot spring at mapapahiya silang dalawa. Kaya sinabi niyang magbibihis muna siya bago lumaban. Ngunit nang maisuot na niya ang kanyang damit, napansin niyang vulnerable si Eric. Agad niyang dinampot ang isang walis at hinito si Eric sa ulo, saka tumakas kasama ang buong grupo. Pag-alis nila, napilitan si KH na balutin ang buong katawan ng mga benda upang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Pakiramdam niya ay lalo lang siyang kapansin-pansin, at mukha pa siyang isang assassin. Dumating sila sa isang bagong bayan.
Habang kumakain ang lahat, nakaupo lang si KH at nanunood dahil natatakot silang ma-expose siya kapag nagbukas siya ng bibig. Kailangan daw muna niyang magtago bago kumain. Nang ipahayag niya ang kanyang kahilingan, binaliwala siya ng lahat. Kaya sinubukan niyang tanggalin ang mga benda upang kumain, ngunit pinigilan siya. Hinayla siya palayo ng grupo, ngunit hinaranggan sila ng mga taga-baryo na gustong malaman kung ano ang mali sa katawan ni KH. Akala ng mga tao ay malubha ang pagkakapaso niya, kaya hinayla nila ang mga benda. Nang makita nilang naglalagablab sa liwanag ang kanyang katawan, agad silang yumukod at tinawag siyang Diyos. Dumating ang village chief at sinabi na may isang sinaunang propesya, darating daw ang isang Diyos mula sa langit na may kumikislap na katawan. Dahil dito, itinuring nila si KH bilang ang Diyos na iyon. Inamin ni KH na siya ay isang taong nahulog mula sa langit at mainit siyang tinanggap ng mga taga-baryo. Pinakain siya ng sagana at naisip ng grupo na mas mabuting sumabay muna sa kwento dahil kapag sinabi nila ang totoo, baka hindi na sila paalisin. Ngayon ay malinaw na ang dahilan ng pagliwanag ng kanyang katawan, sobrang dami ng magic power sa loob niya, kaya ito'y umaapaw at naglalabas ng liwanag. Tinipon ng village chief ang lahat ng taga-baryo at sinabi niyang nais nilang masaksihan ang mga himala. Kaya pinagliwanag ni Kan ang kanyang katawan, at biglang isang kawan ng mga paru-paro ang lumipad paikat sa kanya. Lalong naniwala ang lahat na siya ay tunay na Diyos, at nakiusap silang ibalik ang pinagkukunan ng tubig ng nayon. Inutusan niya si Lane na ibigay ang espada. Agad niya itong binago at ginawang martilyo, saka hinampas ang balon ng nayon. Mula sa ilalim ng lupa, sumirit ang tubig, at tuluyang naibsan ang paghihirap ng mga taga-baryo. Inakala ng prinsesa na swerte lang iyon, at binalaan siya na huwag masyadong lumabis, dahil maaaring hindi na mahulaan ang magiging kapalit nito. Balak na sanang umalis agad ni Lane habang may pagkakataon pa, ngunit tinanong ng village chief kung ano raw ang nangyari sa mga unang araw ng mundo. Muling nagbitaw ng walang kwentang sagot si Kan, kaya napilitan ng grupo ng prinsesa na magpaliwanag para sa kanya. Ibinigay nila ang mga sagot na gustong marinig ng mga taga-baryo, at dahil dito, napilitan silang manatili pa ng isang araw. Kinabukasan, bumalik muli ang mga taga-baryo upang tanungin si Diyos Kan tungkol sa pinagmulan ng mundo at kung saan ito patutungo. Muli siyang nagpaliwanag ng puro kalokohan, at muli ring itinaman ng prinsesa ang kanyang mga sinasabi. May ilang tumayo upang makipagtalo, ngunit inutusan sila ni Kan na yumuko, sinabing paano raw maglalakas loob ang mga hanggal na tao na makipagtalo sa isang Diyos. Sa mga sumunod na araw, binigyan si Kan ng isang malaking dambana, walang bilang na kayamanan, at napalibutan ng maraming magagandang katulong. Gusto pa sana niyang enjoyin ang lahat, ngunit iginiit ng grupo ng prinsesa na kailangan na nilang umalis bago pa siya mabuking. Kumpiyansa si Kan na hindi siya mabubunyag dahil kumikinang pa rin ang kanyang katawan at maniniwala ang mga tao sa anumang sabihin niya. Ngunit nagsimulang mag-alsa ang mga taga-baryo, at araw-araw nilang hinihingi ang pagpapakita ni KH. Kinakailangan niyang lumabas upang pakalmayan sila bago muling pumasok at balutin ang sarili upang makatakas. Ngunit nahuli siya ng village chief. Ipinaliwanag ni Kan na kailangan niyang magpunta sa iba pang lugar upang mang-aral, ngunit sinabi ng chief na kailangan pa rin siya ng nayon, kung hindi ay magdidigmaan sila laban sa ibang mga kulto upang mas palakasin ang pananampalataya kay Kan. Ayaw ni Kan sa ideyang iyon, kaya nagpa siya siyang ilihis ang mga tao. Lumabas siya at sinabi na palawakin ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng pagtatayo ng isang tore sa bundok. Sa ganitong paraan, may magagawa ang mga tao, at makakabili siya ng oras. Si Lane ang nagdisenyo ng tore dahil siya ay valedictorian ng Engineering Design School ng Army. Pagkalipas ng ilang araw, natapos ang tore, at muling tumayo si KH sa harap ng mga tao, nagliliwanag. Ngunit gusto ni Lane na mas lalong magningning si Kan. Kaya pinalabas niya ang mas maraming kapangyarihan, at lumipad ang hot air balloon na lihim na ginawa ni Lane. Ginamit ni Kan ang dahilan na babalik na sila sa langit upang lokohin ang mga tao. Nang makita ito, pinakalma ng village chief ang mga taga-baryo, sinabing babalik si Kan sa langit, at ang kanilang tungkulin ay ipagpatuloy ang pagpapalaganap ng pananampalataya kay Kan sa buong mundo. Umalis si Kan kasama ang buong grupo, ngunit biglang tumigil ang pagliwanag ng kanyang katawan. Nagpanik ang grupo dahil nawala rin ang lakas na nagpapaangat sa balon. Halos bumagsak ang sasakyan, kaya nakiusap silang pilitin niyang magliwanag, ngunit sumuko na si Kan dahil wala na siyang natitirang enerhiya. Pagkalipas ng ilang araw, muling lumitaw si Eric. Nakatayo siya sa ihip ng hangin nang bigla niyang makasalubong ang babaeng matagal nang sumusunod sa grupo ni Kan. Kilala ni Eric ang babaeng iyon, taga Sky City siya at ang pangalan niya ay Elma.
Biglang dumating ang isang asul ang buhok at nagbalitang makakabalik na si Eric sa army. Inakala ng blondeng lalaki na makakapanatili siyang malapit kay Eric bilang tagapayo, ngunit tumol ang lahat dahil lahat sila ay naniniwalang sila ang pinakapinagkakatiwalaang confidant ni Eric. Nang gabing iyon, naglibot si Pet sa ina at nakita niyang mahimbing na ang tulog ng lahat kaya nagpasya siyang lumabas at magulat. Samantala, ang apat na confidant ni Eric ay nagiinuman. Habang umiinom, nagbangayan ang pulang buhok at itim ang buhok at muntik nang magsuntukan. Pinigilan sila ng blondeng lalaki, sinabing huwag nilang ipahiya si Eric. Nagpa siya ang apat na isa-isahin ang dahilan kung bakit sila ang pinakakarapat-dapat magsilbi kay Eric. Ang itim ang buhok ang unang nagsalita, sinabing noong panahon ng pahinga ni Eric, siya raw ay nagpunta sa kabundukan at sumailalim sa matinding pagsasanay upang lampasan ang kanyang mga limitasyon. Ngunit para sa lahat, ginawa lang iyon ng itim ang buhok dahil sa kanyang masokistang ugali. Mas mahalaga pa rito, nakalikha siya ng bagong teknik sa pagpatay, ngunit napakahaba ng pangalan nito kaya walang nakaintindi. Samantala, sinundan ni Eric si Elma upang makipagkita sa isang panday. May ipinagawa si Elma, isang espada para kay Eric. Nilagyan niya ito ng hiyas at nilaipat ang enerhiya rito, sinabing isang banal na espada ito. Binalaan niya si Eric na huwag itong mawawala, at nangako si Eric na huhugasan ang kahihiyan ng kanyang nakaraan. Bumalik ang eksena sa inuman. Ibinunyag ng pulang buhok na nakabuo raw siya ng isang hindi matitinag na kalooban sa isang misyon, o mas tama, isang gabi ng pakikipagsapalaran. Ayon sa kanya, pumasok sila ng dalawa niyang kasama sa pugad ng kaaway, na sa katotohanan ay isang tavern. Inakala niyang nahahalati na ng kalaban ang kanyang plano at napasubo sila sa alang-alang sitwasyon, lalo na't iniiwasan ng mga babae ang panghihipo ng tatlong lalaki. Sa huli, bumagsak ang dalawa niyang kasama sa sobrang kalasinggan at siya naman ay naubusan ng pambayad. Upang makatakas sa sitwasyon, ginugol niya ang isang gabi kasama ang may-ari ng tavern. Nang marinig ito, naunawaan ng blondeng lalaki ang tinutukoy niya dahil alam din niya ang insidenteng iyon. Marahil daw ay dahil sa malandi niyang ugali kaya iniwan siya ng kanyang asawa. Sa huli, ipinaliwanag ng blondeng lalaki ang kanyang dahilan kung bakit siya ang pinakanararapat manatili sa tabi ni Eric dahil hindi lang lakas ang kailangan ni Eric kundi pagmamahal, hindi isang makapangyarihang tagapaglingkod. Napansin ng lahat na tuwing lasing ang blonde, parang babae siyang magsalita. Ang hindi alam ng iba, ang blonde ay talagang isang babae na nagpapanggap bilang lalaki. Nang marinig ng lahat ang mga imahinasyon niya tungkol sa isang umaga kasama si Eric, sinuntok nila siya upang magising sa ilusyon dahil may fiancé na si Eric. Pero wala itong pakialam sa blonde. Inisip ng pulang buhok na ang mga tulad ng blonde na gustong maging third wheel ang dahilan kung bakit magulo ang mundong ito. Inakala naman ng blonde na sinisisi siya ng pulang buhok sa pag-alis ng asawa nito kaya muli silang nag-away. Gusto sana ng asul ang buhok na pamadyetanin sila ng itim ang buhok pero nakakatulog na ito. Tumayo ang blonde at pulang buhok upang maghanda sa santukan at biglang tumalon din ang itim ang buhok, gustong sumali upang malaman kung sino ang pinakamalakas na tagapagsilbi ni Eric. Pumayag ang asul ang buhok, ngunit siya ang magtatakda ng mga patakaran. Pagkatapos nito, pumunta ang apat sa disyerto upang manghuli ng dragon. Hindi mahalaga kung sino ang pinakamaraming pinsalang nagawa, ang makakapagbigay ng huling hampas ang panalo. Unang sumugod ang itim ang buhok at pinakawalan ang kanyang ultimate killing technique. Sinamantala ito ng pulang buhok at pinutol ang buntot ng dragon mula sa likod. Sumugod ang blonde upang hampasin ang ulo, habang tumalon ang asul ang buhok upang basagin ang mga sungay. Ngunit nakaligtas ang dragon at tinawag ang kanyang nakatatandang kapatid. Ang mas malaking dragon na ito ay mas malakas, at tinalo silang apat. Sa sandaling iyon, dumating si Eric at gamit ang bago niyang espada, pinatay ang dragon sa isang atake lamang. Inamin ni Eric sa lahat na nagkamali siya sa pagharap kay KH ng mag-isa. Mula ngayon, hinihingi niya ang tulong ng lahat upang talunin si KH. Balik sa grupo ni Kan. Sa mga sumunod na araw, naubusan sila ng pagkain, kaya nanghuhuli na lang sila ng isda at iniihaw ito. Nagsimulang magreklamo si KH, sinasabing napaka-komportable ng buhay niya sa dating mundo, pero ngayon ay parang pulubi na siya, kumakain at natutulog kung saan-saan. Sinabihan nila siyang magtiis muna dahil makakarating sila sa bayan kinabukasan. Pero miss na miss niya ang kanyang tahanan at ang lahat ng naiwan niya roon. Nang gabing iyon, habang tulog ang lahat, nakahiga si KH at nagmumuni-muni tungkol sa kanyang pinanggalingan. Kinabukasan, nakarating sila sa susunod na bayan, at napansin ng lahat na tahimik si KH at may inuukit siyang kung ano mula pa kaninang umaga.
Kalaunan, nalaman nilang sinusubukan niyang gumawa ng wooden game controller para aliwin ang sarili. Pagdating sa bayan, naligo ang lahat upang magpahinga. Ngunit nang bumalik si Lane sa kwarto, nakita niya si KH na nakaupo, pinipindot ang kahoy na ginawa niya, habang nagbubulong tungkol sa gusto niyang kumain ng merienda at magbasa ng manga. Sinabi ni Lane ito sa prinsesa at kay Maria, ngunit hindi nila alam kung ano ang merienda base sa paglalarawan, manipis, maraming kakaibang lasa. Dahil hindi nila maintindihan, namili sila at nagdala ng iba't ibang bagay para ipatikim kay KH. Mukha na siyang taong may problema sa pag-iisip, nakatitig sa isang parihabang pader na parang TV, habang naglalaro sa imahinasyon. Naintindihan ng lahat na homesick lang siya, kaya nagpa siya silang magluto para sa kanya. Tinanong ni Maria kung ano ang gusto niya, at humiling si KH ng hand hamburger. Dahil hindi niya alam kung ano iyon, pinagawa niya si KH ng listahan ng sangkap. Kahit kakaiba ang tunog, sinubukan pa rin ni Maria, kahit alam nilang magiging magastos ito. Pinayagan ng prinsesa na pagbigyan si KH sa isang araw. Pumunta sila sa palengke, at maya-maya tinawag ng prinsesa si KH pababa. Laking gulat niya nang makita na nakagawa si Maria ng Coca-Cola at hamburger. Natuwa siya sa pamilyar na lasa at humingi pa ng dagdag. Pero nang pumasok siya sa kusina upang tingnan kung paano ito ginawa, nakita niyang parang laboratorio na may halong silid ng mangkukulam, may mga lumilipad na halimaw pa. Sa sobrang takot, tumakbo siya pabalik sa kwarto at bumalik sa paglalaro sa imahinasyon. Inisip ni Maria na hindi na sa lasa ang problema, kaya naalala nila ang ikalawang binanggit ni KH, ang manga. May ibinigay si Maria kay KH. Binuksan niya ito, at agad siyang nag-nosebleed dahil adult magazine pala iyon. Tinakpan niya ang mata ng kumot at nagkunwaring naglalaro na lalong nakalitaw sa lahat. Pagod na si Lane sa lahat ng ito, kaya nagpa siya siyang ilabas si KH. Dinala niya ito sa isang kasino, pero hindi sa itaas, kundi sa ilalim. Pinamunuan niya si KH sa isang underground arena, kung saan tumaya ka sa manlalaban na sa tingin mo ay mananalo. Sa kasalukuyan, ang isang dambuhalang manlalaban ang paboritong manalo sa kampyonato. Dinala ni Lane si KH sa betting booth, ngunit si Lane lang ang tumaya, hindi pinayagan si KH. Habang nasa waiting room, paulit-ulit na nagtatanong si KH kung bakit hindi siya pwedeng tumaya. Makalipas ang ilang minuto, tinawag na ang mga manlalaban, at kasama si KH. Dinala siya sa arena kasama ang tatlong maskuladong lalaki. Nang marinig ng championship candidate na dumating na ang finalist si KH, agad itong naging alerto. Tinalo ni KH ang tatlo sa pamamagitan ng pagpapatakbo at pagpapabangga sa kanila sa isa't isa, at sa huli ay sinipa ang natitirang kalaban sa singit. Napagtanto ng manager ng kampyonato na hindi basta-basta si KH, kaya nakipagkamay siya kay Lane, umaasang magiging pinakamagandang laban ito. Pag-akyat ni KH sa arena, nakita niyang may dalang chainsaw ang kalaban. Nagreklamo siya, pero sinabi ng kabila na may espada rin naman siya, kaya patas lang daw iyon. Wala siyang magawa kundi tumakbo para sa buhay niya, dahil isang tama ng chainsaw ay siguradong kamatayan. Gusto ni Lane na lumaban siya tulad ng ginawa niya kay Eric, pero sinabi ni KH na magkaiba ang dalawang iyon. Nang makorner siya, inilabas niya ang mace at tinamaan ang chainsaw, ngunit sumuko rin siya at tumakbo palabas ng arena, na nagpagalit sa lahat ng manunood. Pagbalik nila, sinabi ni KH na ginagamit lang siya ng tatlo para kumita ng pera. Ang totoo, homesick lang siya at naaawa sa sarili, gusto lang niya ng kaunting atensyon mula sa kanila, pero kinaladkad pa rin siya palabas para pagkakitaan. Makalipas ang ilang araw, dumaan ang grupo sa isang abandonadong kastilyo at nagpasya silang doon magpalipis ng gabi. Kinaumagahan, habang naglalakbay na sila, paulit-ulit na nagrereklamo si KH ng sakit ng likod dahil sa pagtulog sa sirang kastilyo. Bigla, may pinaputok na canyon papunta sa kanila, pero nailigtas ni Lane ang grupo at nakaiwas sila. Nakita ni Eric na sumablay ang bala, pero ayos lang iyon bilang pambungad na atake. Agad na sumugod ang mga tauhan ni Eric, at humarap sina Lane at KH upang pigilan sila. Dumating si Eric at nakipagdulo kay KH, ngunit ang banggaan ng kanilang mga sandata ay nagdulot ng malakas na pagsabog, dahilan upang mahulog ang buong grupo ni KH sa bangin. Tumalon si Lane pababa upang sundan ang grupo. Maya-maya, nawala sa ulirat si KH ngunit nagkamalay din agad. Ligtas ang prinsesa at si Lane, at napansin nilang nahulog din doon ang itim ang buhok na nasa panig ni Eric. Samantala, nahuli si Maria at dinala sa kampo ni Eric para interogahin. Nagkunwari si Maria na tanga at boy crazy, para pakalmayan ang kampo ni Eric at makabili ng oras.
Samantala, itinali ni Kid ang itim ang buhok pero wala itong isiniwalat. Tinapakan siya ng prinsesa ng ilang beses pero pinigilan siya ni KH dahil hindi uobra ang ganitong paraan sa isang masokista. Si Maria ay muling ininteroga pero patuloy niyang ginampanan ang papel na baliw at babaeng sabik sa lalaki kaya walang nakuhang impormasyon ang panig ni Eric. Nagpa siya rin ang itim ang buhok na manahimik sa anumang paraan. Ngunit nang makipagkwentuhan si KH, tinanong niya kung may mas malakas pa ba kay Eric. Sinabi ng itim ang buhok na si Eric lang ang tanging tumalo sa kanya at ang tatlong iba pa ay may malalaking kahinaan. Ang isa ay mahina sa babae. Ang isa ay adik sa alak. At ang isa naman ay masyadong bata at madaling malinlang. Dito nalaman ni KH ang mga kahinaan ng tatlo at pinagsisihan lang niya na hindi niya nakuha ang impormasyon tungkol sa kanyan. Kaya nakaisip siya ng plano laban sa panig ni Eric lalo na't hawak pa nila si Maria. Bumalik ang patrol team ni Eric at iniulat na natagpuan nila ang itim ang buhok na nakatali sa gubat, may note na nakadikit sa likod. Binasa ito ni Eric at naintindihan niyang si KH ang nagayos ng isang paghaharap upang tapusin ang lahat. Bilang senyales ng mabuting loob, pinalaya ni Eric si Maria. Napansin ni Maria na may pagkakahawig sila ni Eric at nang tumingin siya pababa, nagulat si Eric at sinabihan siyang umalis agad. Bumalik si Maria sa abandonadong kastilyo at muling nakasama ang grupo ni KH. Sinabihan niya si Maria na maghanda dahil sasalubungin nila ang grupo ni Eric. Dumating si Eric at ang kanyang mga tauhan sa kastilyo at nagpasya silang lusubin ito. Nag-iwan si KH ng mga palaso bilang gabay at sinundan iyon ni Eric hanggang sa isang silid na may exercise chair. Masayang tumakbo ang itim ang buhok upang subukan ito pero na-activate ang bitag at naduraj ang kanyang paa. Sa susunod na lugar, may magazine sa harap nila. Alam ng lahat na bitag iyon pero lumapit pa rin ang pulang buhok. Kahit tinukso, kinuha niya ito at umatras, akala niya ligtas na siya, pero may bakal na palanggana ang bumagsak sa ulo niya. Sa susunod na silid, may bante ng alak, pero sobrang linaw ng isip ng pulang buhok, kaya binasag niya lahat iyon upang hindi matukso ang blonde. Isa-isang nahulog sa mga bitag ang tauhan ni Eric. Sa huli, nakarating si Eric at ang apat niyang kasama sa huling silid, at doon sila binuhusan ni KH ng napakaraming pampadulas. Patuloy niyang tinukso si Eric hanggang sa madulas at bumagsak ang buong grupo. Hinarap ni Eric si KH at hinamon siyang lumabas at lumaban ng patas. Lumabas si KH at nagbabala na kapag umusad pa si Eric, sisubog ang lahat. Ngunit gumamit si Eric ng espada at umatake mula sa malayo, sinira ang lugar at tinamaan sina KH at ang prinsesa. Inakala ng lahat na patay na sina KH at ang prinsesa, kaya umalis na ang grupo ni Eric. Nagising si Pet sa gitna ng mga guho at tunay niyang inakala na patay na silang dalawa. Sa mga sumunod na araw, mahigpit na binantayan ng panig ni Eric sina Maria at Lane upang makita kung may kahinahinalang kilos. Nakita ng pulang buhok at blonde na nag-check-in sila sa isang inn. Kahit patay na raw si KH, nag-aalinlangan pa rin ang panig ni Eric dahil hindi ka panipaniwala na ganun lang kadaling mamatay si KH. Ang totoo, sinusundan lang ng blonde ang pulang buhok upang masigurong hindi ito magpapabaya sa tungkulin at pupunta lang sa babae. Nang gabing iyon, wala silang nakitang kakaibang kilos kina Maria at Lane. Kinabukasan, nasa kwarto pa rin sina Lane at Maria, habang nag-aaway na naman ang blonde at pulang buhok dahil gusto ng pulang buhok na maglibang habang naka-duty. Maya-maya, lumabas sina Lane at Maria, kaya sinundan sila. Naghiwalay ang dalawa, kaya tig-isa silang sinundan. Sinundan ng pulang buhok si Lane at napansin niyang tila wala itong alam. Pumasok si Lane sa isang kafe at nakipagkita sa isang lalaki, binigyan niya ito ng pera, at naghiwalay sila. Sinundan ng pulang buhok ang lalaking iyon paakyat ng bundok, pero dahil sa makapal na hamog, nawala siya sa paningin. Nang sundan niya ang direksyon, nakarating siya sa isang sementeryo. Pagbalik niya, iniulat ng blonde na nakabalik na rin sa inn sina Lane at Maria. Nang marinig ng blonde na nawala ng pulang buhok ang target, tinukso niya ito bilang kahabag-habag. Samantala, nabagot na ang itim at asul ang buhok dahil wala na silang kaaway na mag-uudyok sa kanila. Inakala ng lahat na ganoon din ang mararamdaman ni Eric, ngunit nang pumasok ito sa tolda, bigla siyang tumawa ng malakas. Ikatlong araw na ng pagmamanman. Wala pa ring ginagawa sina Lane at Maria kundi manatili sa inn, dahilan upang maburyong ang blonde at pulang buhok. Pagsapit ng gabi, iminungkahi ng pulang buhok na mag-imbestiga muli tungkol sa lalaking nawala, ngunit sa halip na mang-alap ng impormasyon. Pero bumalik din siya sa dati niyang gawi at pumasok sa isang bar. Nag-enjoy siya kasama ang isang babae hanggang sa tuluyan siyang malasing at doon na natulog buong gabi nang hindi na bumalik.
Sa ika-4 na araw, sinuntok si Red Hair ni Blonde at ikinulong sa kwarto hanggang matapos ang misyon ng pagmamanman. Buong araw ay wala pa ring kakaibang nangyari, hanggang kinagabihan nang makita ni Red Hair na lumabas si Maria, kaya agad niya itong sinundan. Sinundan niya si Maria hanggang sa isang bar at inakala niyang dito muling makikipagkita si Maria Kinakan at sa prinsesa, pero naparito lang pala si Maria para uminom at lunurin ang kanyang kalungkutan. Si Red Hair, na nakaupo sa likuran, ay napilitang umorder din ng sunod-sunod na inumin. Pareho silang patuloy na uminom hanggang si Red Hair ang unang nalasing, habang si Maria ay tila hindi pa rin tinatamaan ng alak. Hindi na nakatiis si Red Hair kaya lumapit at umupo sa tabi ni Maria at diretsahang sinabi na wala siyang balak makipaglaban, kaya hindi na kailangang bunutin ni Maria ang kanyang baril. Sinabi ni Maria na natalo na sila at nabigo siyang tuparin ang isang mahalagang misyon, kaya ang tanging magagawa na lang niya ay uminom para makalimot. Kahit paggaano sila katagal na bantayan, alam na ng panig ni Maria mula pa sa simula, at kahit anong pagmamanman ay wala ring silbi dahil sina Maria at Lane ay hanggang doon na lang ang kaya nilang gawin. Pagkatapos nito, umalis si Maria at sinuntok si Red Hair bilang ganti sa pagkamatay ng prinsesa at ni Kan. Kinaumagahan, sinabi ni Red Hair kay Blonde na mag-empake na at bumalik na sila dahil tila totoo ang sinabi ni Maria. Ngunit bigla niyang naalala na alam ni Maria na minamanmanan sila mula pa sa simula, kaya agad siyang nagsiyasat at nalaman niyang umalis na sina Lane at Maria. Nagmamadali silang nagpunta upang tingnan, at naalala ni Red Hair ang sementeryo na nakita niya noon. Hinailan niya si Blonde papunta roon, ngunit ang nakita lang nila ay sina Lane at Maria na nagsasagawa ng libing para sa dalawang kabaong. Dahil dito, naniwala sina Blonde at Red Hair na tunay ng patay sina Kan at ang prinsesa, kaya nagpasya silang tapusin ang misyon at bumalik na. Pagkaraan ng araw na iyon, umalis sina Maria at Lane, at sa katunayan, buhay pa rin sina KH at ang prinsesa. Dito naman natin nakilala ang isang babaeng nagngangalang Miranda, isang masayahin, masigla, at medyo hyper na tao. Dumating siya upang magreklamo sa kanyang mga magulang na pangit daw ang itsura ng buhok niya ngayong araw at baka isipin ng iba na pangit siya. Inaliw siya ng kanyang mga magulang, kaya nagpasya siyang bisitahin ang kanyang lola, kahit hindi ito sang-ayon ang mga magulang niya. May sasabihin sana ang kanyang ina, ngunit pinigilan ito ng kanyang ama. Nang lumabas si Miranda, iniiwasan siya ng mga taga-baryo, ngunit tila wala siyang kamalay-malay dito. Samantala, si KH ay nakaupo ng mayabang, ipinagmamalaki ang perpektong plano niya sa pagpapanggap na patay. Ang totoo, ginamit nila noon ang malaking salamin sa kastilyo upang iligaw at linlangan ang grupo ni Eric. Dagdag pa ang husay sa pag-arte ni Lane at Maria, at ang huwad na libing ang naging huling patunay. Dahil dito, nakasiguro silang hindi na sila guguluhin ng grupo ni Eric. Bigla namang nakaramdam si KH ng matinding sakit ng tiyan at hindi niya maintindihan kung bakit, dahil wala naman siyang kinain na kakaiba at hindi rin siya naiihi o nadudumi. Samantala, nakarating na si Miranda sa bahay ng kanyang lola at muntik na niyang mabulunan ito sa cake na dala niya. Sinamantala niya ang pagkakataon para linisin ang bahay upang hindi ito pasukin ng mikrobyo. Nang subukang abutin ng kanyang lola ang basong tubig, tinamaan ito ng walis ni Miranda at nawala ng malay. Lumabas si Miranda at hindi sinasadyang nakabangga ang grupo ni Kan. Tinamaan siya ng pana ni Cupido at bigla niyang nakita si KH na parang isang panaginip. Naniwala siyang itinadhana silang dalawa. Nang marinig niyang may sakit sa tiyan si KH, inisip niyang isa itong malubhang karamdaman at nakita ang kanilang love story bilang isang trahedya. Ayaw niyang tanggapin na malapit nang mamatay si KH, kaya sinundan niya ito. Dinala si KH sa isang doktor at sumunod si Miranda, iniisip na matagal na silang may magandang love story at ngayon na ang oras ng kanilang paghihiwalay. Naniniwala siyang makakatulong ang isang sampal para magising si KH sa katotohanan, kaya sinugod niya ito, paulit-ulit na sinuntok, at pagkatapos ay tumakbo palayo, iniisip na hindi na ito magiging negatibo sa buhay. Pagbalik ni KH sa grupo, nagreklamo siya na binugbog siya. Akala ng lahat ay may ginawa siyang masama, pero wala talaga. Kaya napilitan si Maria na samahan siya sa doktor. Agad namang kinilala ni Miranda si Maria bilang karibal sa pag-ibig, at inisip niyang si KH ay isang tusong lalaki na niloko ang kanyang damdamin. Kinuha niya ang isang malaking espada at sinugod si KH. Mabuti na lang at nakaiwas siya, ngunit nadapa si Miranda. Inabot niya ito para saluhin, ngunit nakita ni Miranda ang isang malfunction sa kasuotan ni Maria, kaya tinawag niyang bastos si KH at tumakbo palayo. Nang makapunta sila sa doktor, nalaman ni KH na bahagyang food poisoning lamang ang kanyang nararanasan.
Pag-alis nila, tinanong siya ni Maria tungkol sa babaeng kanina, ngunit wala talaga siyang alam. Sa daan pauwi, muling inisip ni Miranda na naging padalos-dalos siya sa pag-atake kay KH at nakita ang pagiging babero nito bilang dahilan para tuluyan na siyang sumuko at maghanap ng bagong kaligayahan. Ngunit muli siyang bumalik upang atakihin si KH. Gusto niyang ipahayag ni KH ang kanyang tunay na damdamin, ngunit hindi man lang niya maintindihan ang sinasabi nito. Tumalikod si Miranda at naghintay na magsalita si KH, ngunit tumakbo ito palayo. Kaya ibinaon niya ang isang kutsilyo sa talampakan ng sapatos ni KH upang hindi ito makatakas at hinamon siya sa isang duelo. Nagpunta sila sa isang damuhan upang maglaban sa harap ng grupo ni Lane. Si Miranda ang unang umatake at sumugod. Habang naglalaban, iginiit niyang matagal na silang magkakilala ni KH at may maganda na silang love story noon, at ngayon ay handa na siyang ipagpatuloy iyon. Nang marinig ito ng prinsesa, nagsimula siyang magduda kay KH. Kahit pilit niyang ipinaliwanag na wala talaga siyang kilala sa babaeng iyon, tuluyan siyang napagtagumpayan ni Miranda at napilitan siyang yumuko bilang tanda ng pagkatalo. Inisip ni Miranda na ang isang mahina tulad niya ay hindi karapat-dapat maging kasintahan niya, kaya tuluyan na siyang sumuko at umalis. Bumalik tayo sa grupo ni Kan. Si Lane ay balak magrente ng bangka para makarating sa susunod na lugar, ngunit masyado siyang sinangil kaya tumanggi siya at galit na bumalik. Pagdating niya sa grupo, nagtaka si KH kung bakit napakakuripot ni Lane gayong sapat naman ang pera niya para rentahan ang buong bangka. Ipinaliwanag ni Lane na papayag lang siya kung makatarungan ang presyo. Dahil dito, napagpasyahan ng lahat na dumaan na lang sa lupa kaysa magmadali sa dagat. Hindi sumang-ayon si KH dahil gusto niyang malaman ang pinakamabilis na paraan para makauwi, ngunit ang diferensya sa oras ng paglalakbay, sa lupa man o sa dagat, ay 3 araw lang. Kaya pinayuhan siya ng lahat na sumama na lang sa paglalakbay sa lupa dahil baka marami pa silang makitang mga kawili-wiling bagay sa daan. Naghiwa-hiwalay sila upang mamili at nagkasundong magbalikan makalipas ang 1 oras. Si KH naman ay humiwalay upang maghanap ng palikuran dahil naiihi na siya. Bigla niyang nakasalubong ang isa sa mga tauhan ni Eric, ngunit dahil lasing ito, inakala nitong nagkakamali lang siya nang nakita. Maya-maya, may narinig si KH na boses. Sinundan niya ang tunog at nakita si Pet na nag-uulat sa isang tao. Kakaalis lang ni Pet ng kanyang aparatong pangkomunikasyon nang lumingon siya at makita si KH na nakatayo sa likuran niya. Nagkunwari si Pet na walang alam, ngunit sigurado si KH sa kanyang nakita. Hinawakan niya si Pet ng napakalakas kaya bigla itong nahimete at nagsuka sa kanyang mukha. Pagkatapos, pumunta siya upang maghugas ng mukha, at nakita siya ng isang berdeng buhok at isa pang tauhan ni Eric, ngunit inakala pa rin nilang isa lamang itong guni-guni. Maliwanag na narinig ni KH ang boses ni Pet na sinisisi siya sa pagpapasukan nito. Pinilit niya itong aminin kung ano talaga ito, ngunit minamaliit siya ni Pet at iniisip na wala siyang magagawa. Kaya napagpasyahan ni KH na iparanas dito ang ilang BDSM na pamamaraan hanggang sa sumuko ito. Nagbigay si Pet ng isang palaisipan at matapos itong masolusyonan ni KH, ang kahulugan daw ay si Pet ang kanyang ama. Iginigiit ni Pet ito, ngunit malinaw na hindi ito tinanggap ni KH dahil magkaiba sila ng lahi. Kaya gumawa si Pet ng kwento, noong ipinanganak daw si KH, nagdaos ito ng malaking handaan, ngunit may isang madilim na mangkukulam na nagalit dahil hindi inimbitahan at isinumpa siya. Ayon kay Pet, ipinagtanggol niya si KH kaya siya naging ganito ang anyo. Hindi naniwala si KH dahil parang kwentong pantasya lamang ito. Nagpatuloy pa si Pet, sinabing noong lumalaki si KH ay kamukha raw siya ng isang dalaga, at minsan nang maglaro siya ng bola ay nahulog ito sa lawa. May nagsalitang Polaka na nag-alok ng tulong at gustong makipagkaibigan. Kinagabihan, bumalik ang Polaka at gustong magpahalik, ngunit alam na raw ni KH ang magiging wakas ng kwento. Nagkunwari pang matanda at tusaw si Pet. Hindi pa rin naniwala si KH, kaya binyantaan niyang gagawin itong tomato sauce kung magyayabang pa. Wala nang magawa, sinabi na lang ni Pet ang totoo, si KH raw ang pinili, at inatasan si Pet na sundan, bantayan, at gabayan siya kapag kailangan. Hindi pa rin ito pinaniwalaan ni KH. Samantala, isa pang tauhan ni Eric ang nagbabasa ng nobelang romansa nang bigla niyang makita si Lane na nakaupo sa isang karwaheng hinihila ng kabayo. Inakala niyang guni-guni na lang iyon. Patuloy niyang sinasabi na marunong magsalita ng wikang tao ang alaga, ngunit sa harap ng lahat ay nagkukunwari pa rin ito, kaya inakala ng iba na baliw na siya at kailangang dalhin sa kabisera upang gamutin. Alam ni KH na pinagtatawanan na siya, at patuloy siyang inaasar ni Pet para magmukha siyang mas baliw. Dahil hindi siya makapagtanggol, nagpasya siyang lokohin si Pet.
Inamin niya mali siya sa pagsubok patunayang marunong magsalita ang alaga at hindi na niya ito babanggitin. Ngunit iminungkahi naman niya na baka kakaiba ang kilos ng alaga nitong mga huli. Iminungkahi niyang tulungan ng alaga na makahanap ng kapareha, isang baby squirrel. Idinikit niya ang mukha ng alaga sa bintana at pinapili ito sa pagitan ng tupa at pusa. Nang maisip niyang sumobra na siya, naglabas pa siya ng isang kalbong daga bilang opsyon. Tumalo ng alaga sa ulo ng prinsesa at sinabing sobrang creepy niya. Iminungkahi ni KH na baka may sakit ang alaga dahil mating season at hindi ito naghahanap ng kapareha, kaya iminungkahi niyang ikapan ito bilang lunas. Kinuha niya ang espada at sinabing isang bagsak lang ang kailangan. Sinubukan ng alaga na tumakas habang sumisigaw, at doon napagtanto ng prinsesa na marunong pala talagang magsalita ng wikang tao ang alaga. Tumanggi pa rin si KH na maniwala at iginigiit ang pagkakapon. Dumaan si Eric at nadatnan siyang sinusubukang ikapan ang alaga. Nagulat siya dahil akala niya'y patay na si KH, ngunit nagpanggap na lang siyang bingi at kumilos na parang wala siyang narinig. Hindi nagtagal, dumating ang grupo sa isang gumagalaw na kastilyo. Gumagamit ito ng mahika upang direktang makapunta sa kabisera. Samantala, nakipagkita ang kasalukuyang pinuno sa ministro ng ugnayang panlabas, ang lalaking pakakasalan ng prinsesa. Narinig ng ministro na pinaslang na raw ang prinsesa, ngunit naniniwala ang hari na buhay pa ang kanyang apo dahil sa kanyang dakilang kapalaran. Umalis ang hari, at makikita na pabago-bago ang kanyang alaala, minsan ay naaalala, minsan ay nakakalimot. Nang marinig ng ministro na maaaring buhay pa ang prinsesa, nagpasya siyang magpadala ng tao upang mag-imbestiga at parusahan ang mga rebelde kung totoo ito. Sa wakas, dumating ang grupo ni KH sa kabiserang lungsod. Kailangan pa nilang umakyat sa tore upang makaharap ang hari, ngunit mabilis lamang ang prosesong ito dahil may elevator na nagdadala sa pamilya royal pataas. Pagpasok nila sa bulwagan, nakita nila ang isang grupo ng matatandang tao, mga maharlika na kamag-anak ng prinsesa, na mukhang sabik na masakop ang trono. Nang muling makaharap ang hari, humarap ang prinsesa para sa audience. Talaga namang mabilis makalimot ang hari, nakakalimot agad sa kanyang sinasabi. Kung hindi dahil sa courtier sa tabi niya na nagpapaalala, halos wala siyang matatandaan. Natanggap ng prinsesa ang isang maskara o korona na gagamitin sa isang seremonya ng kasal. Para naman sa kanya, kailangan niyang pumunta sa astrologo sa kanluran upang malaman ang paraan pabalik sa Sky City. Narinig niya ang hari na nagsasalita tungkol sa kanyang kapalaran, ngunit bago ito maipaliwanag ng maayos, umalis ang hari dahil nadumi ang kanyang pantalon. Kaya nagretiro siya kasama ang grupo ng prinsesa. Ngayon, kailangan niyang pumunta sa bahay ng fiancé ng prinsesa, kaya hahanapin niya ito sa daan patungo sa Western Tower. Sa kasamaang palad, maraming tore sa kanluran, kaya kailangan niyang hiramin ang mapa upang makapunta ng mag-isa. Sinabi niya na kapag nahanap niya ang daan, siya at si Elle ay aalis agad nang hindi nagbabanggit ng palm, ngunit handa na sila rito dahil hindi na sila umaasa sa kanya. Sinubukan niyang hanapin ang daan mag-isa at talagang naligaw siya. Sa kabutihang palad, muli niyang nakasalubong si Pet, at sinabi nito na ito ang madilim na lugar kung saan nagnenegosyo ang mga kriminal. Pumunta raw ito rito para tapusin ang ilang transaksyon. Inamin niya na marami na siyang hindi magandang ginawang trato kay Pet at humingi ng tulong para makalabas. Sinunod niya ang mga tagubilin ni Pet, naglalakad mula sa isang lugar patungo sa iba. Sa maliit na tunnel, nadiskubre niya ang isang rebel organization, kaya kumuha si Pet ng mga maskara para sa kanilang dalawa upang hindi makilala. Ngunit agad silang natuklasan ng leader ng mga rebelde. Ipinakita ng leader ang kanilang layunin at nakita ang kaalaman niya bilang dahilan para alisin siya. Tumakbo siya at nakasalubong ang isa pang grupo ng mga rebelde, mga animal lover. Natuklasan din siya ng leader at ipinakita ang kanilang mga ideya, kaya muli siyang hinabol. Nakilala niya ang isa pang grupo ng rebelde na para sa mga transgender. Narinig niya ang kanilang mga ideal at muli siyang hinabol. Sa wakas, nakalabas siya sa labas, kung saan nagtipon ang mga leader ng tatlong grupo at nagpasya silang maglaban-laban para sa karapatan na pamunuan ang kaharian ng Otonomo. Ginamit niya ang pagkakataon upang makatakas. Dumarami ang mga leader ng rebel organization na lumalabas upang maglaban. Sa wakas, nakarating sila ng Pet sa tore ng astrologo. Nang dumating siya, nakilala niya ang astrologo ngunit hindi pa rin niya alam kung paano makakarating sa Sky City. Biglang may tumunog na boses na nagsasabi na pumunta siya sa bahay ng fiancé ng prinsesa, doon niya matatagpuan ang daan patungong Sky City. Hindi gusto ni KH ang paikot-ikot na paraan kaya tumakbo siya doon, ngunit nawala ang figure at sa itaas ay tunay nang naroon ang Sky City. Kinabukasan, bumalik siya upang hanapin ang prinsesa.
Akala ng prinsesa na pupunta siya upang magpaalam, ngunit sinabi niya na gusto niyang ipagpatuloy ang paglalakbay kasama ang grupo. Dumating si Lei at Maria sa oras na ito, at may isa pang tao na ipinadala upang suportahan ang grupo sa kanilang paparating na paglalakbay. Lahat ng tatlong karakter na naroon ay mukhang pamilyar. Nakikilala sila ng mga manunood, ngunit hindi ng mga karakter sa kwento. Sinundan ng grupo ang lalaking may bigot patungo sa airship ng ministro upang pumunta sa kanyang teritoryo. Narinig ng mga rebel organization na buhay pa ang prinsesa kaya alam nilang kailangan nilang isakatuparan ang kanilang plano at umatake sa bansa mula sa maraming panig at lugar dahil handa na silang lahat. Ngayon, nalaman ni Eric na buhay pa siya at tumawag ng tao sa kabisera upang ayusin ang nakaraang panlilinlang. Nakaupo siya sa isang sulok, nag-iisip. Napagtanto niya na kapag naabot nila ang destinasyon, magtatapos na ang kanilang paglalakbay at wala nang dahilan para manatili silang magkakasama. Ngunit nag-aalala pa rin siya tungkol sa prinsesa dahil mukhang ayaw niya sa kasal na ito. Wala namang pakialam si Lane dahil trabaho nila ang ihatid ang prinsesa sa ligtas na lugar. Nagtaka siya kung nasaan ang prinsesa, at sinabi ni Lane na siya ay nag-aaral ng wedding etiquette mula kay Maria. Samantala, nakalusot ang taong may berdeng buhok sa palasyo. Dahil noong nasuspend si Eric at hindi pinayagang magsimula, ayaw ng berdeng buhok na umupo lang, gusto niyang ayusin ang prinsesa bago kumilos ang superior. Sa oras na iyon, palaging naririnig ng prinsesa ang pagpuri ni Maria sa ministro, na nakakainis dahil pakiramdam niya pare-pareho ang lahat sa kanilang asal. Samantala, nakita na ni Greenhair ang kwarto ni KH at pinanood siya sa mga bagay na mukhang katawa-tawa, tumatalon sa kutsa na nakasuot lang ng shorts, nakaupo na nakaharap ang puwitan sa bintana at binubuhusan ng tubig ang dragon circle sa ibaba. Agad siyang pumasok upang itigil ito, ngunit naalala pa ring magsuot ng maskara upang maitago ang pagkakakilanlan. Tinanong ni KH tungkol sa magiging asawa ng prinsesa, ngunit hindi pa nakilala ni Greenhair ang taong iyon. Talagang gusto ni KH na makialam sa kasal na ito. Napagtanto niya na pamilyar ang himang man sa harap niya, ngunit binaril siya ni Greenhair. Pagkatapos ay umalis si Greenhair habang naririnig ng ministro na may intruder sa barko. Alam ng ministro na mula sa panig ni Eric ang intruder at tiyak na pupunta sila upang patayin ang prinsesa, kaya piniling baliwalain ito. Dumaan si Greenhair at nakita si Lane na naglalaro ng imaginary na pusa, kaya pumasok siya. Tinanong na rin ni Lane si Greenhair tungkol sa kung paano karaniwang pretuhin ng ministro ang mga alagad dahil nagsisimula na siyang mag-alala tungkol sa kasal ng prinsesa. Ngunit habang iniisip ni Lane, pamilyar si Greenhair, pareho rin ang kapalaran niya tulad ni KH nang tamaan siya ng bala. Pagkatapos, dumaan si Greenhair kay Maria at tinawag siya para huminto at makipag-usap. Nagsimula si Maria na magsalita ng mga bagay na hindi maintindihan ni Greenhair, at nang maramdaman ni Maria na pamilyar ang maskara, agad din siyang tamaan ng bala. Hindi nakaligtas sa kapalaran si Pet nang pumasok sa lugar ng prinsesa, nakilala niya si Greenhair at agad niyang ipinaalam na naayos na ng lahat ng bodyguard niya. Nakita ni Greenhair na napaka-noble ng prinsesa, handang isakripisyo ang sarili upang iligtas ang mundo, ngunit hindi komportable at naramdaman ang banta kaya pinigilan niya ito. Muling nakabawi ng kamalayan si KH, sa kabutihang palad, nakaligtas siya dahil sa tambak ng mga magasin na nakatago sa kanyang damit. Tumakbo siya patungo sa kwarto ni Lane at nakaligtas din dahil sa barya sa kanyang katawan. Pareho silang tumakbo at nakasalubong si Maria, na tama lang sa bibig, habang si Pet ay tinamaan ng ilang medalya. Lumabas silang apat upang hanapin ang prinsesa at nakita siyang walang malay sa kama, ngunit natutulog lang pala ang prinsesa. Hindi maintindihan ng lahat kung paano nakaligtas sa panganib ang prinsesa, ngunit inisip niya na nabasa na lang ni Greenhair ang ilang bagay kaya umalis ito. Noon, nalaman ni Greenhair na ginawa ng prinsesa ang mga bagay na ito dahil naniniwala siya na ang sariling kaligayahan kumpara sa kaligayahan ng lahat ay masyadong mura ang halaga. Kung siya ay patayin ngayon, marami pa rin ang pwedeng pumalit sa kanya, kaya wala siyang iniintindi. Sumuko na si Greenhair dahil gusto niya ang pagpapahirap at hindi niya gusto ang mga biktima na masaya. Hindi pa rin maintindihan ni KH ang dahilan ng pag-alis ni Greenhair, kaya gusto niyang sagutin ng prinsesa, ngunit nakatingin lang ito sa bintana at nakita na babayaran niya ang utang sa kanya sa hinaharap. Sa pagtatapos ng araw na iyon, nakarating na rin sila sa kastilyo ng ministro at natapos na rin ang paglalakbay ni KH sa maagang panahon. Gayunpaman, mula ngayon hanggang sa seremonya ng kasal ay may natitirang isang buwan, kaya ang prinsesa pa rin ang mag-uutos kay KH hanggang sa panahong iyon. Pumasok sila sa kastilyo ng ministro at nakilala ang kanyang head butler. Inayos at inassign ng butler ang mga kwarto para sa kanila.
Tinanong ni KH kung nasaan ang ministro dahil may gusto siyang itanong, ngunit sinabi ng butler na hindi pwedeng magkita ang mga pamilya ng dalawang panig hanggang sa matapos ang lahat ng ritual. Tinanong ni KH kung paano makakarating sa Sky City at nalaman na may isang lugar sa paligid na nagsasaliksik kung paano makakarating doon. Ngunit ang impormasyon ay top secret at hindi pwedeng isiwalat ng butler. Kahit hindi niya sinabi, nabili na ni Pet ang impormasyon at alam ang lokasyon. Pinangunahan siya ni Pet sa Research Institute at kailangan ng permit para makapasok, ngunit hindi siya pumasok, gumapang siya papasok. Nakilala niya ang receptionist at tinanong kung ano ang kailangan niya. Sinabi niya na siya ay isang mandirigma at nais pumunta sa langit. Agad na nagpatawag ng alarma ang babae at inaresto siya. Tinapon siya sa isang kwarto at nakilala ang isang tao na makapagbibigay ng solusyon kung maipapakita niyang isa siyang magic warrior. Inilabas niya ang kanyang espada at sinimulang i-transform ito, kaya nagbukas ang pader sa harap niya. Sa harap niya ay isang bata na siya pala ang may-ari ng lugar. Hindi niya pinaniwalaan na siya ang may-ari kaya sumigaw siya upang lumabas ang tunay na tao. Ngunit pagkatapos marinig ang teorya mula sa bata, nagduda siya na baka talaga ito ang namamahala. Upang makakuha ng impormasyon, kailangan niyang maging subject ng eksperimento para sa bata. Nilagay ng bata ang ilang bagay sa katawan ni KH at nagsimulang magdala ng dalawang babae. Gusto ng bata malaman kung ang mga mandirigma tulad ni KH ay may parehong reaksyon tulad ng normal na tao, at oo, mayroon nga. Dinala siya sa eksperimento sa swimming pool, ibinaba siya sa pool, at dumating muli ang dalawang babae. Tinali ang kanyang mga kamay sa bato at itinulak upang malunod. Nang ma-realize niyang maaari siyang malunod tulad ng normal na tao, binaliwala ni KH ang kanyang salita at humingi ng impormasyon mula sa bata. Pumayag ang bata na makapagtanong siya ng dalawang katanungan. Tinanong niya kung paano makarating sa langit, ngunit hindi masagot ng bata. Tinanong niya ang tungkol sa spaceship sa labas, ngunit hindi ito sapat na makalapit sa Sky City. Pagkatapos ng dalawang tanong nang walang makuhang kapaki-pakinabang na sagot, labis na na-frustrate si KH. Para naman sa prinsesa, hindi niya alam kung kailan makakahanap ng sagot si KH, ngunit natatakot siyang matagal bago siya makabalik. Nagpatuloy si KH bilang subject ng eksperimento. Matapos ang serye ng matitinding eksperimento, pinayagan siyang magtanong ng 4 pang tanong. Tinanong niya ang impormasyon tungkol sa Sky City at nalaman na ang lugar ay gumagana at lumilipad dahil sa magic, kaya tiyak na nilikha ito ng tao at hindi ng Diyos. Gayunpaman, bawat lugar ay may iba't ibang tala tungkol sa lungsod, kaya walang tiyak. Nagtanong siya ng ilang random na katanungan ngunit muling niloko ng bata researcher, kaya walang makuhang kapaki-pakinabang. Kailangan niyang ipagpatuloy ang eksperimento upang subukan ang impormasyon at imahinasyon. Ipinakita nito na siya ay ordinaryong tao lamang, walang espesyal. Ngunit pinayagan siyang magtanong ng 2 karagdagang katanungan. Gusto niyang malaman ang pambansang lihim tungkol sa Sky City. Kilala na may gumawa minsan ng daanan mula sa lupa patungong Sky City, ngunit itinatago ito at wala nang nakakaalam ng lokasyon. Tinanong ni KH kung alam ng bata ang lugar, ngunit hindi. Kaya nagdesisyon siyang umalis dahil wala na siyang matatanong. Ngunit biglang tumakbo ang bata gamit ang mapagmahal na tingin ng isang nakababatang kapatid upang hikayatin si KH na manatili. Nag-atubili siya sandali, ngunit nitali na siya ng mga tao ng bata. Pagkatapos, dinala siya sa operating table dahil naniniwala ang bata na may kakaibang bahagi si Kan bilang isang magic warrior kumpara sa mga ordinaryong tao. Dahil wala pang x-ray machine noon, determinado ang bata na himayin siya. Ngunit pinutol ni Pet ang kuryente at iniligtas siya. Napalibutan sila ng mga sundalo, ngunit pinabagsak ni KH ang pader para makatakas. Tinawag pa rin siya ng bata na bumalik, ngunit sinabi niyang babalik lamang siya sa panaginip. Samantala, nakabalik na si Greenhair at nakita ang 3 pang tao na nagsi-self-harm bilang parusa sa kanilang pagpapasuspine kay Eric. Isa ay nakasabit sa lubad, isa ay pinipigilan ang sarili na makipaglabas sa mga babae, at isa ay kumakain ng maanghang na pagkain sa halip na uminom ng alak. Naging mainip na siya sa pag-upo nang walang ginagawa kaya nagdesisyon siyang kumilos ng mag-isa at sinabi kay Greenhair na sabihan ang 3 na huminto. Kailangan namang sundan ni KH ang prinsesa para dumalo sa leksyon tungkol sa 18 ritual ng kasal. Lumabas ang pangalan ng Sky City sa huling ritual, kaya tinanong ni Kan kung ano iyon. Hindi sumagot ang prinsesa, ngunit sinabi na kailangan niyang mag-aral hanggang sa oras na iyon. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan niyang mag-aral kasama. Napag-alaman niya na pwede ring tumulong ang mga alagad para mas mapabilis ang ritual. Una,
Pagputol ng mga puno, isang hiwa lang ang ginawa ni Lane, si Maria naman ang nag-trim, at ang trabaho ni Kan ay dalhin pababa ang kahoy na tabla sa bundok. Kailangan niyang mag-surf sa agos ng ilog gamit ang kahoy, nahulog siya sa talon at halos wala siyang magawa. Pagkarating sa Pampang, nagtanong siya kung ito ba ay ritual ng prinsesa at bakit kailangan siyang sumali bilang hindi kaugnay. Paliwanag ng butler, ito ay ritual, at ang ritual ay isang sinaunang gawain na ipinapasa sa susunod na henerasyon. Nang tanungin niya kung bakit siya kailangan, simpleng sagot, dahil ritual iyon. Kailangan din niyang ayusin ang hilera ng domino at ibinahagi ang mga naunang ritual. Pagkatapos ng unang ritual, kailangan niyang ukitin ang kahoy para maging dalawang swan. Hindi siya pwedeng makipagtalo, kaya nagtiyaga siya at ginawa ito, ngunit nabigo. Sunod, kailangan niyang sumayaw sa tabi ng bonfire, at sa umaga ay nahilo at nawala ng malay. Kolektahin ng grupo ni Lane ang abo para gamitin ni KH sa pagguhit ng eksaktong larawan mula sa papel. Pagkatapos ng oras ng pagguhit na nakayukong mukha sa lupa, nagsimulang makaranas ng hallucination tungkol sa universo, ngunit nasira ang kanyang gawa, kaya nagalit. Ngayon, dumating ang domino arrangement. Nag-set up siya ng napakaraming domino, na dismaya at tumakbo upang sumigaw ng malakas. Nakita niya si Maria at sinabi nito na kailangan niyang ayusin ang 4.5 milyong block para sapat, ngunit pakiramdam niya sobra na at hindi na niya susundin ang ritual. Nagsalita si Maria tungkol sa pagkainggit sa prinsesa na nakakaranas ng kasal, na baka hindi niya maranasan sa kanyang buhay. Sa malayo, sinimulan na ng grupo ni Eric ang pagmamasid kay Kan, at hindi alam kung alam ni KH na binabantayan siya. Maaaring hindi alam ni Kyle o nagkukunwaring hindi para linlangan si Eric. Sa unang ritual ng pagsakay sa kahoy, plano ni Red Hair na may seductive na babae para ilihis si KH at mahulog sa kahoy, ngunit dahil kakulangan ng babae, lalaki ang kailangang lumitaw. Masyadong mabilis si Kan para mapansin. Sa bahagi ng swan carving, nagbihis ang ilang masamang lalaki ng swan dresses para ma-distract si KH at maling ukitin, ngunit nabigo rin ang plano. Sa campfire, 5 tao ang nakaupo sa paligid at nakalimot sa misyon. Kinabukasan, habang gumuguhit ng abo si Kan, nainis si Eric sa kahinaan ng gawa, kaya lumabas upang ayusin ito. Bagamat nakilala ni Kan si Eric, pinayagan niya itong tumulong at magkakaroon sila ng pagkakataon na magkontra. Pagbalik ni Eric, sinisi siya ng lahat kung ano ang nakuha niya sa ginawa. Ngayon sa domino setting, plano ni Eric na sirain muli sa pamamagitan ng pagbili ng lahat ng domino sa merkado, ngunit tumuklas siya na tumaas ang presyo dahil inutos ng panig ng ministro na bilhin lahat. Kaunti lang ang barya ng grupo dahil naghiwalay para magtrabaho ng independent, kaya wala ng pondo mula sa nakatataas. Plano nilang hilingin ang suporta sa pamilya ni Eric, ngunit wala rin siyang pera. Biglang nakakita sila ng matandang nagbebenta ng domino. Kaunti lang ang pera ng grupo, kaya nagsalita si Maria upang bilhin lahat ng domino ng matanda. Nag-away ang dalawang panig para sa mahirap na tindero. Pumasok si KH para pigilan ito, ngunit nahila rin siya, sobra ang paghila hanggang may lumabas na pulang substansya. Natisod si Maria at nahulog sa ibabaw ni Eric, at pareho silang nag-roll ng ilang beses at aksidenteng nagdikit ang mga pribadong bahagi. Dahil sa aksidenteng ito, marami pang mangyayari sa hinaharap. Ang pulang substansya ay alak lamang ng matanda. Hindi nagtagal, natapos na rin ang ika-14 na ritual ng prinsesa na nagtatapon ng eye drops mula sa itaas. Ngunit nang magkaroon ng pahinga, tumayo ang unang hibla ng buhok ng prinsesa. Natarante si Kan, ngunit pinigilan siya ni Lane na magsalita ng kalokohan. Inaanyayahan sila sa karaoke, ngunit hindi akala ni Kan na moderno ang mundong ito. Nagkamali siya dahil ang nasa harap niya ay hindi TV kundi isang dwarf na nakaupo at tumutugtog ng instrumento. Nagsimulang makaramdam ng hindi komportable ang prinsesa at muntik nang tumayo ang pangalawang hibla ng buhok ng kailangang mabilisang umorder ng pagkain si Maria at tanungin kung ano ang gusto ng prinsesa. Hindi na mapanatili ni Maria ang pambabaeng boses, kaya umungol siya at pinilit ang waiter na dalhin agad ang pagkain. Ngunit matapos ang unang round, muling binuksan ng prinsesa ang menu kaya nagmadaling umorder si Maria ng karagdagan. Dinala ang pagkain at gusto ni KH na tumayo ang prinsesa at kumanta, ngunit hinawakan ito ni Maria. Sinabi nila na hindi pwedeng kumanta ang prinsesa sa ganitong kalagayan dahil noong nakaraang insidente, pinaupo niya ang 12 ng tao at pinakinggan ang kanyang pagkanta ng maraming oras. Kahit paulit-ulit na nadadapa habang kumakanta, hindi siya tumigil. Dahil sa insidenteng iyon, 17 tao ang nawala ng malay at 64 ang na-admit sa ospital para sa agarang paggamot. Bumagsak ang auditorium at inabot ng 2 buwan bago muling maitayo.
Nang nagsimula ng kumanta si Mar ng unang kanta, naunawaan ni KH na hindi ito karaniwang karaoke bar para sa stress relief. Pinatay ng prinsesa ang musika dahil hindi maganda, kaya kinailangan ni Maria na pumili ng ibang kanta. Kumanta si Maria tungkol sa kanyang dual gender at naintindihan ni KH na kailangan nilang kantahin ang kanilang kahihiyan at tanggapin ang presyon. Naunawaan at tinanggap ni KH na umupo at makinig. Narinig ng grupo ni Eric ang ingay at balak ng kumatok sa pinto upang ayusin ang sitwasyon, ngunit pinigilan sila ng lahat dahil pumunta sila rito para maglibang, hindi para istorbohin ang iba. Bumalik kay Con, natapos ng kumanta si Maria at ginamit niya ang dahilan na hindi niya alam ang lokal na sulat para makaiwas sa pagkanta, kaya si Lane ang kinailangang kumanta. Uminom siya ng bote ng alak para maibsan ang presyon at tumakbo para kumanta tungkol sa mga pusa. Ngunit hindi nakatiyak si KH na ligtas siya dahil sinalihan siya ni Maria ng senadorias na kunin ang tambourine at gamitin. Nagdagdag siya ng accompaniment. Bigla, matapos kumanta si Lane, natuklasan ng prinsesa ang scoring mechanism ng karaoke kaya pinilit niyang kumanta si Pet para makakuha ng mas mataas na score kaysa kay Lane, kung hindi, ibubuhos niya ito sa sopas. Pagkatapos magsalita, kinailangan ni Maria na tawagin ang receptionist para magdala ng sopas. Dumagdag ang presyon kaya gusto ni KH na tulungan si Pet, ngunit kung gagawin niya, bababa ang score. Ang tanging paraan ay ipagdasal na makaligtas si Pet. Habang kumakanta, napansin ng lahat na mahusay si Pet, maliban sa madalas itong masyadong malulong sa kanta at nagbasa ng kolokyal na salita na wala sa lyrics, kaya itinuturing itong maling linya. Sa huli, inisip ni Pet na mahusay itong kumanta, habang nakikiramay si KH at iba pa. Humiling ang prinsesa na kalkulahin ang score at kailangan itong umabot ng hindi bababa sa 80 para mabuhay si Pet. Nang umabot sa 70, huminto ang score, kaya pinilit ni Lane na ihagis ang isang piraso ng karne sa 80 slot at linlangan ang prinsesa na nagbago ang ilaw. Hindi malinaw ang paningin ng prinsesa, kaya kailangang tumakbo si KH upang takpan. Malapit nang mahulog ang karne kaya kinailangan ni Maria na putulin ang TV upang iligtas si Pet. Sa panahong ito, lasing na ang lahat sa grupo ni Eric at nagsimulang kumilos ng baliw. Kinailangan lumabas ni Eric para sa banyo at sumigaw tungkol sa gusto niyang kumanta, ngunit pinansin ito ni KH ngunit hindi pinansin. Bumalik sa grupo, nagpa siya si Eric na siya na ang kumanta, ngunit paulit-ulit na kinukuha at sinasalo ang remote control, kaya lalo pang naging baliw ang kilos nila. Bumalik si KH sa kwarto, naghihintay ang bagong impyerno, kaya nagdesisyon siyang umalis at kung may magtanong, sasabihin lang na siya'y naligaw. Ngunit bago pa siya makalayo, hinayla siya pabalik ng impyerno. Kailangan nilang umupo at tiisin ang torturous na boses ng pagkanta ng prinsesa nang walang paraan ng pagtakas. Nagkaroon lang ng pagkakataon si Eric na kumanta ng matulog na lahat, ngunit sinabi ng receptionist na malapit nang magsara. Hindi nagtagal, naganap ang huling ritual, Rhinoceros Drawn Chariot Jousting, eksaktong ayon sa pangalan. Opisyal nang nagkakilala ang prinsesa at ang ministro, at hindi mapigilan ni Maria ang kanyang pag-iyak. Nadismaya si Can dahil sa huli, ang ritual na inasahan niyang may pag-asa ay wala pala. Alam na rin ni Eric na nabigo silang pigilan ang kasal, at hindi rin nila alam kung bakit sinadyang ay suspend ng organisasyon ang kanilang grupo upang maging maayos ang kasal. Kaya voluntaryong nag-imbestiga si Green Hair tungkol sa organisasyon. Sinundan siya ni Red Hair, ngunit pinigilan siya ni Yellow Hair sa takot na muling magpakuloko si Red Hair. Hindi pinansin ni Eric at pinayagan si Red Hair na pumunta. Lumabas si Eric upang hanapin si Can, kaya tumakbo si Yellow Hair sa kanya. Sa gabi, dumating ang prinsesa sa grupo ni Can upang magpaalam. Nagpasalamat siya sa lahat sa kanilang suporta, at nagtanong si Maria kung kailangan ng tulong. Buong puso sanang tutulungan siya ni Con, ngunit tumanggi ang prinsesa sa tulong ni KH at umalis. Pumunta ang prinsesa sa silid ng ministro at ipinakita sa kanya ang koleksyon ng stuffed animals. Hindi mapigilan ni KH ang pagyanig ng kanyang paa dahil sa pag-aalala, ngunit huli na. Para sa ministro, gusto lang niyang isuot ng prinsesa ang mga cute na kasuotan na inihanda niya, at tila bata pa rin ang ministro dahil gusto lamang niyang makipag-usap sa prinsesa sa pamamagitan ng puppet sa kanyang kamay imbes na sa tunay niyang boses. Patuloy na nag-alala si Can sa ministro, ngunit ito ang pinili ng prinsesa at wala siyang karapatang makialam. Nagsimulang tanggapin ni KH ang katotohanan, ngunit patuloy na pumapasok sa kanyang isip ang tungkol sa ministro. Paulit-ulit niyang pinapalo ang ulo sa pader upang pigilan ang madilim na iniisip. Biglang nagalit ang prinsesa sa loob at itinaas ang 3 hibla ng buhok na nagdulot ng pagsabog sa buong kwarto.
Tumakbo si Kon sa dagat at nakita ang ministro na nakahiga, nakataas ang puwit, at humihingi ng awa. Dumating ang mga tauhan ng ministro at inisip na sinusubukan ni KH na paslangin ang isang mataas na opisyal, kaya kinailangan ng lahat na buhatin ang prinsesa at linisin ang daan para makalayo si Kan. Nakaupo si Eric na parang walang malay sa tabi ng lawa nang biglang dumating ang grupo ni Kan at hiniling kay Eric na ayusin ang lugar. Bumagsak ang ulan ng mga palaso at nakatago si Eric sa likod ng puno sa tamang oras. Muling nakasalubong ni Eric sina yellow hair at black hair, pareho nilang narinig ang lihim na pag-amin ni Eric, na nagpagalit at nagpahamak sa kanya, kaya tumakbo siya palabas upang kalimutan ang kahihiyan. Ngunit nang tawagin siyang kasabwat ng asasin ng ministro, alam ni Eric na muli siyang naipit ni Kan. Nakatalikod na ang grupo ni Kan at nagtanong si Kan kung bakit sinaktan ng prinsesa ang ministro. Naisip niya ang maraming dahilan, ngunit ang huling dahilan ay dahil may nakasabit na buhok sa ilong ng ministro na nagdulot ng pagkairita sa prinsesa, kaya sinaktan niya ito. Tumakbo si Eric na nakayuko ang mukha at nagtatanggi na hindi niya patatawarin si Kan. Nangako rin ang ministro na maghihiganti sa prinsesa sa anumang paraan. Samantala, tuwang-tuwa ang rebelde sa balita na naputol ang prinsesa at ang ministro, at ngayong mag-uumpisa na ang digmaan. Natuklasan si Greenhair at nahuli ng ilang elite na sundalo ng rebelde. Inhabol si Eric at kinailangan umakyat sa puno upang magtago. Hinabol ng mga pulis na aso at natagpuan ang grupo ni Eric nang biglang isang sinag ng liwanag ang nag-teleport sa lahat ng miyembro ng grupo ni Eric. Narinig ni Pat ang balita at sinabi sa grupo na huwag matakot kundi maghanda sa isip. Na-teleport din ang grupo at biglang napunta si Kan sa silid. Narinig niya muli ang boses ni Alma at humingi ulit ng tulong. Naalala niya ang nakaraang insidente nang magising siya at nakilala si Alma na siya palang humiling ng tulong. Hiniling niya kay Kan na iligtas ang mundo, at medyo nag-alala si Kan dahil delikado ito at maaaring kamatayan, ngunit bilang kapalit ay makakakuha siya ng pabor mula kay Alma. Tinanong niya ang pangalan nito, ngunit sinabi lamang na ito ay lihim. Hindi rin siya pinilit na sumali at maaari siyang bumalik sa lumang mundo kung gusto niya. Ngunit dahil ito ay maganda, nag-atubili si Kan at nag-isip kung tutulungan ba niya ito o hindi. Nakita niya muli si Pet at sinabi nito na si batang babae ang nag-utos na sundan siya ng malapitan. Nagising ang grupo ni Eric at muling iniwan ni Red Hair ang misyon para maglaro, kaya siya'y sinaway. Naglakbay ng magkasama ang grupo, at si Lane at Maria ay nasa daan na. Biglang natagpuan nila ang silid ni Alma. Ipinabatid niya kay Eric na ang pangalang Alma ay alias lamang at ang tunay niyang pangalan ay misteryo pa rin. Ipinaalam niya sa grupo tungkol sa sinaunang tribo na may kakayahang kontrolin ang magic, mula sa kanila itinayo ang mga lungsod sa kalangitan, ngunit dahil sa digmaan, nawala ang lahat. Ngayon, muli ay malapit ng maganap ang digmaan. Narinig ni Greenhair ang lahat mula sa organisasyon at alam na hindi rin mabuti ang organisasyon dahil sila ang nag-uudyok ng digmaan. Matagal nang iniisip ni Eric na siya ay nasa organisasyon ng katarungan. Sinabi ni Alma na sinubukan niyang lumikha ng mandirigma para sa isang panig, si Eric, at tinawag si KH upang bigyan sila ng kapangyarihan upang balansehin ang puwersa ng dalawang panig. Ngunit ngayon na nag-ulo ang lahat, nagpasya siyang ibigay ang kapangyarihan sa lahat upang lumaban at muling makamit ang kapayapaan. Pinili si Eric dahil sa bahagyang mas maganda ang kalidad nito, na ikinagulat ni Eric at naging biro ni Kan. Agad ding ipinaalam ni Alma na nasa ibaba ang mga magic weapons na inihanda niya para piliin ang bawat isa. Nagdesisyon na si KH, at kahit tinukso siya ni Alma, nagpasya siyang manatili. Sa ibaba, nakita ng lahat ang mga sandata sa malaking kahon na may lever, kaya sabay-sabay nilang hinayla ang lever. Nag-isip si KH kung sigurado ba siya sa kanyang desisyon, kung babalik siya ngayon, mabubuhay siya ngunit mananatiling dalaga magpakailanman, habang kung mananatili siya, maaari siyang mamatay. Pinagsisihan niya rin na hindi niya masusing natutunan noon ang espada at martial arts. Sinubukan ng lahat ngunit hindi maikot ang lever. Ginamit ng prinsesa ang magic at kapangyarihan ng buhok, ngunit hindi pa rin gumana. Napagtanto ni KH na kapag naglagay siya ng pera sa slot at hinayla ang lever, gagana ito. Ginastos ng prinsesa ang maraming pera para makuha ang sandata na gusto niya at ang natira ay ibinigay sa grupo ni Eric para pumili. Na-teleport pabalik ang grupo ni Eric sa eksaktong lugar kung saan sila na-teleport. Plano ni Greenhair na sabihin kay Eric ang isang bagay ngunit wala na siyang oras. Nag-alinlangan si Eric kung saang panig siya dapat lumaban. Ngayon, may malinaw na sagot si KH kay Alma, mananatili siya at hiniling na gawing lalaki siya, ngunit si Lane ang tumulong, na hindi siya natuwa. Na-teleport ang buong grupo pabalik sa kanilang orihinal na posisyon at sinabi na kung may kailangan sila, tawagin lang si Pet.
Kinabukasan, nagsimula ang grupo para sa labanan ngunit kailangang yumuko upang iwasan ang pambobomba ng kalaban. Hindi inasahan ni Lane ang malaking puwersa ng dalawang panig. Inisip ni KH na mabilis na dapat mahanap ang ministro at ipaliwanag na ang insidente noong gabing iyon ay dahil sa mga rebelde na lihim na naglagay ng buhok sa ilong ng ministro upang inisahin ang prinsesa. Biglang nagulat si Maria nang makita ang kanyang kapatid sa battlefield, kaya nagdesisyon siyang umatras. Nawalan si Maria ng loob na lumaban, kaya ang prinsesa ang tatayo upang pigilan ang kanyang mga tao. Ngunit nang lumabas siya, lumitaw din ang kapatid ng prinsesa at sinabi na hindi siya dapat humadlang dahil hindi maiiwasan ang digmaan. Nawalan rin ng loob ang prinsesa kaya kinailangan muling umatras ang grupo. Ngayon, nagmungkahi si Lane ng plano upang harapin ang mastermind na nagpasimula ng lahat, ngunit pagpasok nila sa labanan, sila ay napalibutan. Nakilala ni Lane ang kanyang nakatatandang kapatid, kaya kinailangan nilang umatras muli. Nakita ni KH na nawalan na ng loob ang lahat, kaya nagsimulang sumigaw. Nagsimulang magsalita ang lahat ng mga salita ng panghihinayang na parang malapit na silang mamatay, kaya gusto ni Khan na tumahimik sila at huwag magsalita ng negatibo dahil mas mabagal sila, mas maaga namang magtatagumpay ang plano ng mga rebelde. Pumunta sila sa isang restoran upang kumain at maghanda para sa labanan dahil kailangan niya talagang kumain upang magkaroon ng lakas. Napagpasyahan nilang kailangan nilang itigil ang digmaan, at isang maliit na batang babae ang nakarinig kay Khan na nagsabing dapat niyang itigil ito, kaya nangako siya. Lumabas si KH at nakakita ng isang itim na pusa at inisip na nagsimula na ang kanyang malas, ngunit sa lugar na ito, ang mga itim na pusa ay mabuting palatandaan. Ang damaykit sa kanyang kamay ay ang totoong malas. Pinunasan niya ito sa lupa ngunit naging doble ang malas. Ayon kay Lane, maraming taon na ang nakalipas, may isang dakilang bayani na nanalo sa bawat labanan, ngunit dahil sa malas tulad ng kay Khan, nahulog siya sa bitag ng kaaway at nawala ang 800 sundalo. Nang siyasatin niya iyon, natagpuan ang paraan upang malutas ito, ngunit hindi siya naniwala. Matapos noon, muntik na siyang tamaan ng isang bumagsak na paso ng bulaklak. Naniwala siya at nagtanong kung paano ito nalutas, partikular, kailangan niya ng tubig upang hugasan ang kanyang mga kamay at ang nagbuhos ng tubig ay dapat isang dalisay na babae. Hindi natugunan ni Maria ang kondisyong iyon. Biglang lumipad ang isang malaking drill patungo kay Khan, na kanyang naiwasan, ngunit pagkatapos ay tinuklo siya ng isang knuckle-alasong gagamba sa kanyang likod. Tinuklo siya at nawalan ng malay. Samantala, tinawag ni Eric ang organisasyon, at nang makatanggap ng sagot na standby mula sa kanila, nawalan siya ng pananampalataya sa organisasyon at nagpa siya na iwan ang panig na iyon. Biglang bumalik si Greenhair na sugatan, kakatalo lamang niya sa mga bagong henerasyong robot ng organisasyon. Bagaman nakasire siya ng ilan, siya rin ay malubhang na sugatan at halos mamatay. Ngunit biglang bumalik si Redhair at nagcast ng recovery spell upang tuluyang gumaling siya. Nagtanong ang lahat kung nasaan si Redhair hanggang ngayon, at nagsinungaling siya na nag-inom lang siya, ngunit alam ni Yellowhair na nakipag-usap lamang siya tungkol sa suporta sa bata sa kanyang dating asawa, na kaklase ni Yellowhair sa paaralan. Nagtaka si Redhair kung paano nalaman ni Yellowhair ang tungkol sa kanyang asawa sa isang girls' school. Inamin ni Yellowhair na babae siya, ngunit alam na ng lahat kaya hindi na ito ipinakita. Si Eric lamang ang hindi nakakaalam at nagulat dahil niloloko niya ang kanyang fiancé sa pakikipaglapit sa ibang babae. Nagising si Khan matapos ma-detox ni Alma, ngunit nandyan pa rin ang kanyang malas. Kailangan niyang sumali sa ritual na inihanda ng lahat para sa kanya, siya ay ihuhulog sa isang higanting barrel ng tubig ng prinsesa. Pagkatapos, magpapapailaw ng apoy si Lane at kailangan itulak ni KH ang jar upang apuhin ang apoy. Ngunit nakitang nauubos na ang oras ni Alma, kaya binaril niya ang jar upang tulungan si Khan, na iniisip lamang nito na siya ang gumawa ng lahat. Tinanong ni KH si Alma kung bakit hindi niya kinokontrol ang lumilipad na lungsod habang lumalahok sa labanan ang mga lobo. Wala siyang magawa dahil masyadong mahina ang teknolohiya dito upang kontrolin ang buong lungsod. Binigyan ni KH si Alma ng headphones at telepono upang mapagsama sa Holy Weapon, sino ang nakakaalam kung magiging kapaki-pakinabang ito. Nagkita na ang hukbo ng hari at puwersa ng ministro at naghahanda ng makipaglaban. Habang tumatakbo ang grupo ni Khan upang makialam, medyo pagod na si KH at hindi na makatakbo. Biglang naharang sila ng mga artificial na mandirigma mula sa rebelde. Lumitaw ang commander ng grupong ito, at hindi maintindihan ni Khan kung bakit mukhang zombies ang kabilang panig. Ipinaliwanag ng kanyang organisasyon na ito ay mga mandirigmang walang emosyon at malamig ang dugo. Hindi masyadong pinansin ni Khan at nagtanong lang kung bakit patuloy siyang tumatawa bago magsalita.
Nagpatuloy itong tumawa at pagkatapos ay iniutos sa mga sundalo na maging seryoso. Naging seryoso rin si KH at ang buong grupo upang maghanda sa labanan. Sumugod si Lane habang si Maria at ang prinsesa ay nagpapaputok mula sa likuran. Ang antas ng pagkawasak ng tatlo ay nagpaparamdam kay Kan na hindi niya na kailangang makilahok at pagodin ang sarili. Ngunit makalipas ang ilang sandali, napagtanto ni KH na ayaw ng kalaban na sirain ang buong grupo, gusto lamang silang pigilan hanggang magsimula ang tunay na digmaan. Ngunit patuloy na nagbabara ang kalaban sa malaking bilang. Tinawag nila ang mga reinforcements. Napuwersa ang grupo ni KH na umatras, ngunit dumating ang grupo ni Eric upang suportahan sila. Nagdesisyon ang grupo ni Eric na hiwalayan sa organisasyon at mag-operate ng independent. Matagumpay nilang na-coordinate at naalis ang lahat ng artificial na mandirigma at ang commander. Nakilala ni Eric si Kan, at pareho silang nanatili sa parehong linya ng labanan hanggang matapos ang digmaan. Tinanggap ni KH at paulit-ulit na hinulaan ang mga salita ni Eric na medyo ikinainis ni Eric. Sumakay sila sa kotse at diretso sa battlefield. Sa battlefield, nagsimula ng umatake at lumaban ang mga sundalo ng dalawang panig. Ngunit biglang tumayo si Kan upang ipahayag at hilingin na itigil ang labanan dahil sila rito ay mga mandirigmang pinili ng sinaunang tribo. Walang naniwala kaya pinaputok ng prinsesa ang ilang tangke upang magpakita, ngunit hindi pa rin kumbinsido ang ministro. Sinabi ni Kan kay Alma na kumilos. Kinontrol ni Alma ang buong lungsod sa kalangitan upang lumipad sa ibabaw ng mga sundalo ng dalawang panig. Ngayon, naniwala ang lahat na ang grupo ni Kan ay mga tao ng sinaunang tribo at mga Diyos, kaya sila ay tumalikod at tumakbo palayo dahil alam nilang makalaban sa mga Diyos ay magiging kamatayan. Ang ministro na naiwan mag-isa ng mga sundalo ay sobrang naiinis. Plano rin ng hukbo ng hari na umatake, ngunit sila rin ay umatras at tumakbo. Natapos ang unang plano at ngayon, ang panig ni Eric ay nagplano na dukutin ang hari at ang ministro at pilitin silang pirmahan ang isang kasunduan sa kapayapaan. Narinig ng rebelde na organisasyon na nabigo ang labanan at si Eric ay nagtaksil, ngunit hindi sila natakot dahil ngayon ay i-activate nila ang lihim na sandata ng organisasyon, ang pagsummon ng huling boss ng pelikula. Ito ay isang demonyo, ngunit tanging itaas na bahagi lamang, ang ibabang bahagi ay isang malambot na plush na halimaw ngunit napakalaki. Tinawag ni KH si Alma para humingi ng tulong, ngunit siya rin ay walang magawa sa sitwasyong ito. Iniisip ni KH na walang silbi ang gawin anumang bagay ngayon dahil hindi sila naiiba sa mga kuto kumpara sa halimaw na iyon. Ngunit sina Eric at ang lahat ay patuloy na umatake, kaya sinabi ni KH na tutukan nila ang mga paa nito. Sumugod ang 5 superhero sa kabilang panig at ang grupo ng prinsesa, sabay sigaw ng kanilang mga moves ng malakas, syempre para lang magmukhang astig. Hindi naiintindihan ni KH kung bakit gustong-gusto ng lahat na magmukhang flashy kahit na halos walang epekto sa halimaw dahil hindi ito nasasaktan. Napansin ng halimaw ang kanilang presensya at tumalikod upang duwapin ang buong grupo, ngunit hindi ito tumama. Pagkatapos, samuka ito ng laway na naging agos. Alam na ni Kan kung ano ang dapat gawin, ginawang loudspeaker ang kanyang sandata at kinausap ang halimaw. Tinanong niya ito kung anong ginagawa nito, paulit-ulit lang sa isang salita, ang pangalan nito. Hindi ba ito marunong magsalita? Malaki ang katawan, maliit ang utak na parang ubas ba? Pinahintulutan lang ba nitong manipulahin ng mga rebelde na parang hayop? Pinilit niya itong tumayo at gawin ang gusto nito, paulit-ulit niya itong pinahiya at pinapatawad. Tinanong niya kung ano ang kailangan nitong gawin para makabawi. Sa huli, nahalal niya ito at pinamunuan upang isakatuparan ang kanyang sariling plano. Lumitaw si Alma at ipinakita na mataas ang Magical Adaptation Index ni Kan. Inasahan niyang magiging mandirigma siya sa pagdating, ngunit karamihan sa problema ay nalutas lang niya gamit ang sariling salita. Alam ng prinsesa na nagulat din si Alma sa kakayahan ni Kan. Kumuha si Kan ng kotse ng ministro at ng hari at dinala sa grupo, kaya mabilis na naitatag ang kasunduan sa kapayapaan. Samantala, ang mga mastermind ng rebelde ay nagsimulang tumakas, ngunit nandyan sina Eric at ang kanyang grupo para harapin at dakpin ang isang pugad ng mga ito. Nag-organisa ang hari ng selebrasyon dahil natapos na ang kaguluhan. Naganap din ang koronasyon. Ang leader ay kailangang magsuot ng Kang for Life. Ang mga artificial na mandirigma ay ipinadala sa bukid at ang malambot na halimaw ay pinamunuan ni Kan na manirahan sa isang isla. Ngunit sa huli, kailangang lumahok ang grupo ni Kan at ni Eric sa isang huling labanan. Nagmadaling tumulong ang grupo ni Kan ngunit naharang ng grupo ni Eric. Inihagis ni KH si Pet kay Eric, ngunit tumayo ang blonde upang harangin, kaya nakipag-uneon one na makipaglaban sina Kan at Eric.
Mas mahusay pa rin ang teknik ni Eric at kumpiyansa na mababawi niya ang kanyang dalawang anak. Pinigil ito ni Maria dahil alam niya na nawala na ang dalawang anak ni Eric. Lahat sa ibaba ay nagulat sa katotohanan, ngunit nagpasya si Maria na tuluyang iwan ang dating kasarian sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang dalawang anak kay Eric. Naisip ni Eric na imposible ito, ngunit sinabi ni Alma na kaya niya. Nagtataka ang lahat kung bakit sinuri ni Alma ito, ngunit marahil ay hinding-hindi nila mauunawaan ang dahilan. Inilipat ni Alma ang dalawang hiyas mula kay Maria kay Eric. Mas komportable na si Maria, habang maaari na ngayong pakasalan ni Eric ang kanyang fiancé. Nakita ni Kan na hindi na kailangan pang lumaban ang dalawang panig, ngunit gusto ni Eric na pahalagahan ni Kan ang buhay na iniligtas ni Maria. Iniisip din niyang hindi na siya birhen dahil malapit na siyang makipagtalik kay Alma. Sinabi ni Alma na hayaang maghintay muna dahil pupunta siya sa kanyang pribadong silid mamaya. Ngunit pagkapakawalan ni Kan, agad na naisip ni Alma na sirain ang pangako. Alam na ni Kan na babalik siya, kaya nagpaalam siya sa lahat. Ipinadala siya pabalik ni Alma, ngunit gusto ng prinsesa na bumalik siya upang matapos ang kanilang pamamaalam, kaya dinala siya muli at sinuntok siya ng prinsesa dahil sa pagtalikod. Sinabi ni Kan sa prinsesa na huwag mag-alala dahil makikita niya siya muli pag siya ay 18 na taong gulang. Nakakuha siya ng isa pang sampal, ngunit patuloy pa rin siyang nagpaalam at sinabi sa kanya na subukang maging mabuting prinsesa, at kay Lane at Maria kasama si Pet na protektahan ang prinsesa ng mabuti, at ang grupo ni Eric ay protektahan ang mundong ito sa kanyang lugar. Pagkatapos, bumalik si KH at nagising sa kanyang silid. Inisip niya na nawalan lamang siya ng malay mula sa upuan, ngunit ang paghingal at galit na sensasyon mula sa sampal ng prinsesa at ang paghingi ng tawad ni Alma sa screen ay totoo, kaya alam niyang hindi siya nanaginip. Inilagay niya ang mga laro at nagpa siya na lumabas upang maramdaman ang damo. Dito nagtatapos ang pelikula.